Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Hellboy Dark Fantasy Film Series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Hellboy, 2004, Hellboy 2, The Golden Army, 2008, Hellboy, 2019, and Hellboy, The Crooked Man, 2024. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang rehiyon ng kalawakan, ang mga nilalang na kilala bilang Ogdru Jihad, ang 7 Diyos ng kaguluhan, ay nagpapahinga sa kanilang kristal na bilangguan, naghihintay ng pagkakataon upang sakupin ang lupa at sindihan ang kalangitan. Noong October 9, 1944 sa Scotland, isang grupo ng mga sundalo ang nagsagawa ng operasyon para hulihin si Carl, ang kanang kamay ng Aleman na general at pinuno ng isang lihim na mystical na samahan. Nang gabing iyon, sinabi ni Gregory na natuklasan niya ang paraan para buksan ang isang portal upang palayain ang 7 Diyos ng kaguluhan at sirain ang lahat ng kaaway ng German Empire. Para subukang pigilan ito, nagpasya si Trevor Broom na ihagis ang isang granada sa hukbong kaaway. Matapos mapuksa ang ilang sundalong Aleman, sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa duel, ginamit ni Carl ang kanyang kakayahan bilang ninja upang patayin ang kanyang mga kalaban at tinatamaan ang lahat ng lumalapit sa kanya gamit ang mga daga na nakatago sa kanilang mga palso. Nang ma-realize niya na siya ay malapit ng mapatay, naghagis si Trevor ng granada upang pasabugan ang portal. Habang sinusubukang kunin ang bomba, nataman si Carl ng pagsabog. Habang siya ay walang malay, na-drag papasok si Gregory sa portal na nagsara pagkatapos ng pagsabog. Dahil bukas lamang ang portal ng ilang minuto, natakot si Trevor na baka may nakatawid sa kanyang mundo at inutusan ang mga sundalo na saliksikin ang paligid. Habang tinatapalan ang sugat sa kanyang paa, napansin ng siyentipiko ang isang maliit na pulang nilalang at inutusan ang mga sundalo na tumigil sa pagbaril nang ma-realize niyang walang masamang intensyon ng hayop. Sinubukan ng lalaki na makipagkaibigan dito at binigyan ito ng tsokolate. Matapos makuha ang tiwala ng unggoy na tila demonyo, nahuli ito ni Trevor at na-realize niyang isa pa lamang itong sanggol. Gabing iyon, inampon ng siyentipiko at ng mga sundalo ang maliit na halimaw at tinawag nila itong Hellboy ng may pagmamahal. Ilang taon ang lumipas, isang grupo ng mga explorador ang nakakita ng isang nawawalang templo. Ngunit pagdating nila, pinatay ni Carl ang gabay at ginamit ang kanyang dugo upang magsagawa ng ritual para tawagin ang kanyang master. Samantala, sa New York, ipinagpatuloy ni Trevor ang kanyang karera bilang siyentipiko at natuwa nang ma-realize sa pamamagitan ng isang TV show na nagbunga ang kanyang pagsisikap na itago ang pagkakaroon ni Hellboy sa loob ng maraming taon. Ilang kilometro lamang ang layo, sa lungsod ng Newark, naroon ang Bureau for Paranormal Research and Defense. Si John Mayers, isang batang FBI agent, ay na-transfer upang magtrabaho doon. Pagdating sa gusali, na-assign ang batang lalaki sa Sector 51 at nakilala si Abraham Sapin, kilala bilang Abe, isang aquatic humanoid creature na natagpo ang buhay sa isang lihim na silid sa Street Trinians Hospital sa Washington. Sa ilalim ng gabay ni Dr. Trevor, unti-unti naunawaan ni John ang pananaliksik na ginagawa sa departamento. Hiniling ng matandang lalaki kay Agent Clay na ipakilala ang iba pang miyembro ng pamilya kay John. Pagkatapos makilala ang Fishman, naniwala si John na wala nang ibang makakagulat sa kanya, hanggang sa makita niya ang totoong Hellboy, ang mitolohikal na nilalang na nagbigay inspirasyon sa isang sikat na comic book. Dahil karamihan ng oras ay nag-iisa sa isang silid, may ilang pusa si Hellboy na kasama niya dahil mahilig siya sa felines. Habang sinusubukan ni John na tanggapin ang katotohanang umiiral si Hellboy, may nag-trigger na alarma at ang dalawa ay dinala sa MAC at library. Upang hindi mapansin ng iba, inilipat sila ni Hellboy at Abe sa isang truck at lumabas lamang ng sasakyan nang makarating sa library. Pagdating doon, ibinunyag ng mga FBI agents na 6 na gwardya ang napatay sa lugar ng isang malaking at agresibong nilalang. Sa tulong ng aquatic being, natukoy ng team ang madilim na nilalang. Hinawakan ni Hellboy ang kanyang baril na may holy water at silver upang labanan ang kaaway. Pagpasok sa silid, nakita ni Hellboy si Samuel na kinakain ang isa pang biktima at sinubukan siyang bigyan ng pagkakataong sumuko. Hey! Stinky!
Ngunit pag nakita niya ito, nagpa siya ang nilalang na tumakbo, kaya wala nang ibang pagpipilian si Hellboy kundi habulin ito at barilin ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang mapabagsak. Ngunit nang isipin niyang napatay na niya si Samuel, nakipag-ugnayan si Abe at ibinunyag na may bagong impormasyon siya tungkol sa kaaway. Kabilang dito ang kakayahan nitong mabuhi muli. Nang balikan, na-realize ni Hellboy na ang target niya ay nakaligtas sa silver bullets. Ayon sa aquatic humanoid, wala pang natagpo ang paraan upang talunin siya, kaya kailangang matuklasan ito ni Hellboy para sa kanyang sarili. Biglang lumapit ang halimaw at inatake ang kanyang kalaban, na natambo si Hellboy palabas ng library sa isang suntok lamang. Pagbagsak sa isang madilim na eskinita, nakatagpo niya si Gregory na tinatawag siya niyang anak at sinasabing dinala siya sa mundong ito. Ngunit hindi napaniwala ang Red Demon sa mga salitang ito at inabutan siya ng baril upang patayin si Gregory. Ngunit hindi nagtagal, umalis ang lalaki. Lumabas si Samuel at ginamit ang kanyang napakalaking dila upang immobilize si Hellboy. Sa kabutihang palad, dumating si John sa tamang oras at binaril ang nilalang ng maraming beses habang itinatago si Hellboy. Na-realize ni Hellboy na hindi niya mapipigilan ang halimaw, kaya nagpa siyang tamaan ito gamit ang trakang bullet upang muling mahanap ang kaaway. Habang sinusubukang tumakas, napunta si Samuel sa isang amusement park kung saan libu-libong tao ang nagtipon para sa Halloween. Nang ma-realize ni Hellboy na malaking banta ito sa sangkatauhan, nagpa siyang habulin muli ang nilalang, kahit na makikita siya sa publiko. Ngunit para maabot ito, kailangan niyang tawirin ang isang abalang avenue. Habang sinusundan, nabangga si John ng isa sa mga sasakyan. Pagkakita sa panganib ng kanyang kasamahan, iniwan ni Hellboy ang target at tinamaan ang sasakyan upang maiwasan na masagasaan si John. Nagpatuloy ang vigilante sa pagsunod sa bakas ng kanyang biktima at napunta sa mga subway tracks. Pagkakita niya kay Samuel, nagpa siya itong salakayin ang isang carriage na puno ng mga pasahero. Habang sinusubukang abutin ito, inatake si Hellboy ng conductor. Sa kabutihang palad, hindi siya nadaganan ng mahulog sa tracks, at nang umalis ang tren, ipinagpatuloy niya ang laban-laban sa madilim na nilalang. Nang malapit na siyang mapatay, ginamit ni Hellboy ang kanyang sariling katawan bilang energy conductor upang bigyang kuryente ang kanyang kalaban. Nasunog ang katawan ni Samuel dahil, hindi tulad ng Red Vigilante, hindi siya fireproof. Ngunit pag-alis niya, nakalaya ang kaluluwa ng demonyo at nahati, na nagbibigay buhay sa dalawang kopya ni Samuel. Matapos ang kanyang misyon, nagpa siya si Hellboy na i-enjoy ang kanyang Halloween night at bumisita sa isang psychiatric clinic para hanapin si Liz Sherman. Samantala, sa library, ipinagpatuloy ni Dr. Trevor at ng kanyang team ang kanilang investigasyon, at ginamit ni Abe ang kanyang kapangyarihan upang matuklasan ang nakaraan ng lugar. Ang katotohanan, sinalakay ang lugar ni Carl at Nima na nagpunta roon para nakawin ang isang jar ng asin mula sa luha ng 1,000 angels na nakatago sa isang silid sa loob ng isa sa mga estatwa. Matapos mahanap ang kanyang hinahanap, iniutos ng babae kay Carl na patayin ang lahat ng gwardya. Pagkatapos, sinimulan ni Gregory ang ritual upang dalhin si Samuel, ang halimaw mula sa impyerno, sa mundong ito. Habang nag-uusap kay Liz, sinubukan ni Hellboy na kumbinsihin siya na bumalik sa departamento, ngunit sinabi ng babae na hindi niya kayang gawin iyon dahil sa wakas natututo na siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Pagkakita kay Dr. Trevor at sa iba pang mga ahente na papalapit, bumangon si Liz upang bumalik sa ospital at hiningi kay Hellboy na huwag na siyang dalawin muli. Pagdating niya sa laboratorio, natuklasan ni Hellboy na ang nilalang na kumagat sa kanya noong laban ay nag-iwan ng 3 itlog sa kanyang braso. Nangangahulugan ito na marami pang ibang itlog ang maaaring nailabas sa subway. Kaya iniutos ni Dr. Trevor kay Hellboy na bumalik roon sa madaling araw upang sirain ang mga ito. Gabing iyon, habang natutulog, binisita si Liz ni Gregory na pinanlin lang siya upang mangarap tungkol sa lahat ng pagkakataong nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at sinunog ang lahat ng nasa paligid niya. Dahil sa bangungot na ito, nagliyab ang katawan ng batang babae habang natutulog, at biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa buong ospital. Matapos ang lahat ng nangyari gabing iyon, nagsimulang mag-rethink si John sa kanyang posisyon sa departamento at sinabi na hindi niya plano ipagpatuloy ang pagtatrabaho kay Hellboy dahil ayaw niyang tanggapin ang tulong nito.
Ngunit nagbago ang isip ng lalaki nang ibunyag ni Trevor na bumabagsak na ang kanyang kalusugan at malapit na siyang mamatay. Kaya hiniling ng matandang lalaki kay John na manatili sa tabi ng kanyang anak kapag wala na siya upang suportahan ito. Matapos maipalam ang insidente, nagpasya si John na bisitahin si Liz na na-transfer sa isang containment cell at inimbitahan siya na bumalik sa departamento. Kinabukasan, bumalik si Hellboy at ang kanyang team sa subway station. Ginabayan ni Abe ang kanyang mga kasamahan patungo sa lugar kung saan nakatago ang mga itlog. Para makarating doon, kinailangan ni Hellboy na pabagsakin ang isang pader, at ang ingay ng demolition ay nakakuha ng atensyon ni Carl, na na-realize na may intruders na papalapit. Natagpuan ng grupo ang isang submerged part ng sewer at kinailangan ni Abe na lumangoy upang hanapin ang mga itlog. Upang protektahan ang kanyang kaibigan sa misyon, binigyan siya ni Hellboy ng isang reliquary na galing mismo sa Vatican at sinabing magagamit niya ito para ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyo. Pagkatapos lumangoy, madaling natagpuan ni Abe ang unang mga itlog na lumulutang sa tubig. Habang sinusubukang kolektahin ang mga ito, naramdaman niya ang presensya ng papalapit na kaaway. Dito lumitaw si Carl na may layuning akitin ang atensyon ni Hellboy at napadpad sa kanyang habulan. Pagkatapos mahanap ang pugad ni Sam, sinubukan ni Abe na kolektahin lahat ng itlog at nawala ang reliquary na nakatali sa kanyang palso. Bigla lumapit ang demonyo at sinubukang hulihin siya, ngunit mabilis na lumangoy si Abe at nagtago sa pagitan ng mga haligi upang hindi maabot ng halimaw. Habang nagtago, nagpadala si Abe ng signal upang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Napansin ng mga agents na naghihintay sa labas ang isa sa mga kopya ni Sam na papalapit. Agad na inihanda ni Quarry ang kanyang baril upang barilin, ngunit bago pa siya makaputok ng unang bala, nahuli siya ng demonyo. Pagkakita sa kanyang kaibigan na kinakain ng buhay, nagpasya si Moss na tumakas ngunit siya rin ay hinabol at natapos na mamatay matapos ma-corner ng halimaw. Habang hinahabol si Carl, nakatagpo rin si Hellboy ng isang kopya ni Samuel at nagulat na makita muli ang nilalang, dahil malinaw niyang naaalala na napatay na niya ito noong duel. Natapos ang dalawang kalaban sa paghulog sa isang tunnel at muling napunta sa subway station. Matapos halos mapunit ang kanyang ulo ng tren, nahadya si Hellboy ng malayo at pinunit ang telepono mula sa pader upang atakihin ang demonyo. Matapos tamaan ng maraming beses, nagawa ng halimaw na tanggalin ang telepono mula sa mga kamay ng kalaban. Sa halip na tamaan si Hellboy, sinira ni Samuel ang haligi upang bumagsak ang kisame sa ibabaw niya. Kahit na halos mabugbog, bumangon ang vigilante at hinarap muli ang kanyang kaaway para sa pangalawang round. Ngunit malubhang nasugatan si Hellboy at mayroong 12-dosenang piraso ng basag na salamin sa kanyang likod. Dahil dito, naging madaling target siya para sa demonyo, na matapos siyang matamba ay inihagis siya sa ikalawang palapag. Hinabol siya ni Samuel, at nang makita ng lahat ng tao ang nilalang na papalapit, nagtatangkang tumakas ang mga ito sa subway. Pagkakita ni Hellboy sa isang basket na puno ng mga kuting sa sahig, nagpasya siyang pulutin ang mga ito upang masigurado ang kaligtasan nila. Nang subukang atakihin siya ng demonyo gamit ang retractable tongue nito, nagawa ni Hellboy na pigilan ito at itinapon ang nilalang palabas. Habang sinusubukang makalaya, nakabitin si Samuel mula sa kisame ng tunnel at sinubukang hilahin ang kanyang dila, ngunit hindi siya nakalaya sa oras at natagilid ng isang tren. Matapos mapatay ang kanyang kaaway, ligtas na naibalik ni Hellboy ang mga kuting sa kanilang may-ari. Samantala, nakalabas si Abe sa tubig nang hindi iniisip na nagsimula ng mga nakang 12-dosenang itlog ni Sam. Pagkakita ni Clay kay Carl na papalapit, hinailan niya ang baril upang barilin ito, ngunit sa ilang dahilan, hindi mapatay ang ninja gamit ang kanyang bala. Mabilis na lumapit si Carl at tinamaan ang ahente ng maraming beses gamit ang kanyang daga. Humiga si Carl sa sahig sa tabi ng ahente at nanginag ang kanyang katawan matapos ang ilang sandali. Pagdating ni Hellboy sa lugar, nakita niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na walang malay sa tabi ng kriminal at agad tumawag ng ambulansya upang tulungan siya. Gabing iyon, pagbalik sa departamento, natuklasan ni Hellboy na napatay na sina Kai at Moss, at malubhang nasugatan si Abe matapos ang laban kay Samuel. Bukod pa rito, malamang na hindi makakaligtas si Clay hanggang bukas. Nang marinig ito, nagalit ng labis si Hellboy at inatake si Tom manang nang ma-realize niyang pupunta doon ang lalaki upang sadyang guluin siya. Matapos halos mapatay, iniutos ng warden na ibalik si Hellboy sa kanyang selda, at tumakas sa takot. Biglang dumating si John sa departamento kasama si Liz,
at pagkakita niya sa babae, labis ang tuwa ni Hellboy. Gabing iyon, nagpasya siyang magsulat ng tula upang ipahayag ang kanyang damdamin sa kanyang minamahal, ngunit sumuko nang malaman na may date ang babae kay John. Samantala, si Dr. Trevor ay nasa morgue, inianalisa ang katawan ni Carl na tinanggalan ng eyelids pati na ang upper at lower lip sa surgical procedure. Dahil seloso na malaman na may date si Liz sa iba, nagpasya si Hellboy na sundan sila at mag-snoop. Nagalit siya nang makita ang kanyang minamahal na kumukuha ng litrato kay John. Subukang tumalon sa ibang building upang mas malapitan ang dalawa, muntik na siyang mahulog, ngunit nakahawak at nakakaakyat sa terrace. Dumating siya sa isang batang lalaki na nakilala siya at pinakiusapan na manahimik dahil siya ay nasa isang napakahalagang misyon. Habang inianalisa ni Trevor ang note na nahanap niya sa tabi ng katawan, muling bumangon si Carl upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pagkasuot ng kanyang damit, naglakad ang ninja patungo sa library. Pagkakita niya, na-realize ng doktor na ang bangkay ay isang puppet lamang na kontrolado ni Gregory. Bago patayin si Trevor, ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan upang ipakita sa kanya ang maikling sulyap ng hinaharap at ipinakita kung ano ang magiging anyo ng planeta matapos ang darating na apocalypse. Ayon kay Gregory, ang tadhana ni Hellboy ay buksan ang portal sa impyerno at dalhin ang katapusan ng mundo. Matapos panoorin ang preview, pinatay si Trevor sa kamay ni Carl na tinamaan ang leeg ng biktima gamit ang kanyang espada. Pagmamasid sa magkasintahang nakaupo sa park bench ng ilang minuto, na-realize ni Hellboy na sinusubukan ni John na lumapit kay Liz at naghagis siya ng maliit na bato sa ulo ng ahente. Nagalit ang FBI agent at tumayo upang alamin kung sino ang humadges, ngunit nakatago sina Hellboy at ang bata. May ilang empleyado ng Bureau for Paranormal Research and Defense na nagmadaling ipaalam kay Liz. Na-realize ni Hellboy na may mali nang makauwi siya at nalaman niyang napatay na ang kanyang ama. Nagluksa siya sa pagkawala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Pagkatapos ng wake, naglock si Hellboy sa library at nagtatagpo ng 3 buong araw nang hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Nag-alala si Liz at nagpunta roon upang kausapin siya, at nagawa niyang kumbansihin siyang pumunta sa Moscow, dahil ito ang clue na natuklasan ni Dr. Trevor bago siya pinatay. Sa biyahe, habang inianalisa ang sinaunang sulatin tungkol kay Samuel, na-realize ni Hellboy na sa bawat halimaw na napapatay, 2 pang bagong lumilitaw bilang kapalit. Kaya ang tanging paraan upang talunin sila ay hulihin lahat ng kanilang kopya at itlog ng sabay-sabay. Pagkatapos ng buong araw na paglalakbay, dumating ang team sa isang desyertong natatakpan ng nyebe, kung saan nakita nila ang isang sementeryo na itinayo sa gitna ng wala. Ang susunod na yugto ng misyon ay hanapin ang mausoleum ni Gregory. Nagpasya si Hellboy na gumamit ng compass upang gabayan siya sa tamang lugar kung saan inilibing ang katawan ni Ivan. Ginawa niya ang ritual upang buhayin ang katawan at kinuha ang tulong ng kanyang bagong supernatural guide upang marating ang underground network ng tunnels na umaabot ng ilang kilometro. Ngunit pagpasok sa lugar, nagulat ang grupo sa pagkakaroon ng maraming barriers na ginawa upang palibutan ang mga invaders. Matapos tiyakin na maayos ang lahat ng kanyang kaibigan, nagpatuloy si Hellboy at hiniling kay Lime na buhatin ang katawan ni Ivan. Hey! 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 Something big. Lime, come with me. Natakot si Tom at iniutos sa vigilante na sirain ang pinto upang makabalik sila sa pinanggalingan, ngunit sinabi ni Hellboy na mas delikado iyon kaysa magpatuloy dahil na-activate na ang labyrinth. Nang marinig ito, patuloy na iginiit ni Tom ang pagbabalik sa ibabaw hanggang sa tamaan sina Lime at Ivan ng isang higanteng martilyo na sumire sa kalahati ng tulay. Dito, nakita ni Hellboy ang gate na nagsasara. Pagkatapos itapon ng director sa ilalim nito, nagmadaling tumakbo si Vigilante upang makarating sa kabilang panig bago maabot siya ng martilyo. Pagkatapos makatawid sa gate, naramdaman nila ang tunog ng musika mula sa background. Napansin agad ni Carl ang presensya ng mga intruders. Pagdating sa silid, hinanda ng ninja ang kanyang mga espada at inatake si Tom, ngunit ginamit ni Hellboy ang kanyang stone arm upang harangin ang mga hampas. Matapos magamot ng bahagya, nagawa ng vigilante na immobilize ang kanyang kaaway at paulit-ulit siyang tinamaan sa mukha. Alam niyang responsable ang lalaki sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya nais niyang patayin ito bilang paghihiganti. Ngunit nagulat siya nang bumagsak ang sahig at halos matamaan ng metal spikes. Sa kabutihang palad, nakahawak si Hellboy sa isang lubad. Paputulan na sana ito ni Carl gamit ang kanyang espada nang magkaroon ng tapang si Tom at maghagis ng ilang bagay sa kanyang kaaway.
Agad na ginamit ni Hellboy ang sandaling ito ng distraction upang hilahin si Carl pababa. Pagkarating sa ibabaw, itinapon niya ang ninja sa hukay at sa wakas, dinurog niya ito gamit ang isang higanteng deer. Samantala, si John at Liz ay kasama si Agent Johnson at naglalakad sa mga tunnels hanggang sa makita nila ang isang lawa kung saan nagtipon ang lahat ng kopya ni Summel. Agad silang naghanda na bumalik sa pinanggalingan, ngunit nagsara ang gate sa kanilang likuran at natrap ang tatlo kasama ang mga demonyo. Gamit ang radio communicator, nakontak ni Liz si Hellboy at isinumbong na siya ay nasa panganib. Hindi nagdalawang isip ang Red Demon at sinimulan niyang wasakin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay upang maabot siya. Sa sandaling iyon, inatake si Agent Johnson at nagsimulang barilin ni John ang mga halimaw upang pabagalin ang mga ito. Biglang dumating si Hellboy at mag-isa niyang sinimulan ang laban kontra sa madilim na mga nilalang na nagtipon upang patayin siya. Pagkakita sa kanyang kaibigan na malapit ng mapatay, gumawa si Liz ng mahirap na desisyon. Hit me! What? Hit me! Matapos utusan si John na tumakas, ginamit niya ang kanyang superpowers upang sindihan ang lugar dahil alam niyang, hindi tulad ni Hellboy, hindi resistant sa apoy ang mga kopya ni Sam. Sa ganitong paraan, nagawa ng babae na alisin hindi lamang ang mga adult demons kundi pati na rin ang lahat ng itlog. Ngunit dahil sa pagsabog na sanhi ng apoy, bumagsak ang kuweba at ang tatlo ay malubhang nasugatan. Ilang oras pagkatapos, natagpuan sila ni Nima at sinabi ni Gregory na nangyayari ang lahat ayon sa plano upang tuparin ang propesya. Pagkagising niya, nakulong si John ng kanyang mga kaaway at nakadina. Nakikita si Liz na walang malay, nawalan ng pag-asa si Hellboy. Sa sandaling iyon, iniutos ni Gregory sa vigilante na gamitin ang kanyang stone hand upang buksan ang gates ng impyerno, ngunit tumanggi siya. Kaya nagpa siya ang lalaki na nakawin ang kaluluwa ni Liz, na nagpaalab sa galit ni Hellboy. Sinubukan niyang makalaya sa lahat ng paraan upang iligtas siya. Matapos patayin si Liz, sinabi ni Gregory na ang kanyang kaluluwa ay naghihintay sa kabilang panig, at upang maibalik ito, kailangan buksan ni Hellboy ang gates ng impyerno. Biglang nagsimula ang lunar eclipse at pinunit ni Gregory ang crucifix na pagmamayari ng kanyang ama mula sa palso ni Hellboy. Iniutos niya sa Red Demon na sabihin ang kanyang totoong pangalan. Pagkatapos gawin ito, nakalaya siya mula sa kanyang mga kadena at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumakas, na may lalong diabolical na aspeto. Nang tuluyang lumaki ang kanyang mga sungay, lumapit si Hellboy sa haligi at ginamit ang kanyang kanang braso bilang key upang buksan ang unang lock. Habang ginagawa ito, naglabas ng beam ng enerhiya patungo sa langit hanggang sa tumama sa buwan, na nagbukas ng portal na gagamitin upang palayain ang mga demonyo. Pagbukas ng portal, nakalaya si John at kinuha ang crucifix na pagmamayari ni Dr. Trevor. Ngunit bago mabuksan ni Hellboy ang huling lock, inihagis ng ahente ang crucifix sa kanyang direksyon at tinulungan siyang maalala lahat ng aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa mga turo ni Trevor, na-realize ni Hellboy na hindi dahil siya ay demonyo ay kailangang sundin ang kanyang masamang kalikasan, dahil lahat ng buhay na nilalang ay may kakayahang pumili ng mabuti. Nang maunawaan niya ito, pinunit ng vigilante ang kanyang sariling sungay at nagawa niyang isara ang portal bago makapasok ang mga demonyong nilalang sa mundo. Pagkatapos, tinamaan niya si Gregory at dinala ang katawan ni Liz palabas kasama si John. Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa tiyan ni Gregory ang isang masamang nilalang na nagsimulang lumaki. Pagkakita, sa halimaw, sa halip na tumakas, nagpa siya si Nima na mamatay kasama ang kanyang minamahal upang parehong mapunta sila sa impyerno. Matapos makabalik sa ibabaw, inutusan ni Hellboy si John na dalhin si Liz sa ligtas na lugar, habang ginagamit niya ang grenade belt upang pabagsakin ang lugar. Ngunit habang nagpapakilala sa isa't isa ang dalawang kaibigan, ang nilalang na lumitaw mula sa loob ng katawan ni Gregor ay hinuli si Vigilante gamit ang kanyang mga tentacles at inihagis-hagis siya upang patayin. Nang magawa niyang makalaya, kinuha ni Hellboy ang isang espada upang putulin ang mga tentacles ng kaaway, ngunit muling nahuli at kinain siya ng nilalang. Pagpasok sa katawan ng hayop, inactivate ni Red Demon ang mga grenade at pinasabog ang halimaw mula sa loob. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa pagsabog at nagpunta upang makita si John, na nag-aalala sa kanyang kaibigan dahil hindi siya humihinga. Pagdating ni Hellboy, bumulong siya sa tainga ni Liz, na naging dahilan upang mahanap ng kanyang kaluluwa ang daan pabalik sa kanyang katawan. Nagpasalamat si Liz at niyakap ang kanyang kaibigan, at nagpa siyang halikan siya habang naglalagablab ang kanyang katawan, dahil sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang romantikong damdamin para sa kanya.
Nagsisimula ang pelikula sa mga pambungad na pahayag tungkol sa isang lihim na inampon na kakaibang nilalang, na iniligtas ng US Army at ng isang pangkat ng mga paranormal researcher sa isang classified na misyon sa labas ng baybayin ng Scotland noong 1944, na may codename na Hellboy. Pagkalipas ng 11 years, ang ngayon nagbibinate na si Hellboy ay nakikiusap sa kanyang ama, ang professor, na basahan siya ng isang kwentong pampatulog. Isa itong kwento tungkol sa isang maalamat na digmaan sa pagitan ng mga tao at ng lahat ng mahikal na nilalang sa misteryosong kaharian. Si King Balor, ang pinuno ng lahing Elfan, ay nag-utos na likhain ang Golden Army, isang hukbo ng 4,900 na mga mekanikal na sundalo, upang labanan ang walang katapusang kasakiman ng mga tao. Ang maestro na Goblin Blacksmith ang humulma ng isang mahiwagang korona, na nagbibigay daan sa sinumang may dugong maharlika na utusan ang Golden Army. At kaya, nang muling sumiklab ang isa pang labanan laban sa mga tao, pinatay ng Golden Army ang lahat ng walang awa, at binalot ng pagsisisi si King Balor nang mapagtanto niya kung gaano ito kalakas at kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Kaya tumawag siya ng tigil putukan, at hinati ang korona sa 3 piraso, isa para sa mga tao at 2 para sa kanyang sarili. Kokontrolan ng mga tao ang mga lungsod, habang ang lahing elf ang magmamay-ari ng mga kagubatan. Ngunit ang anak ni King Balor na si Nuada ay hindi naniniwala sa mga pangako ng tao, kaya siya ay nagpunta sa pagtatapon, at nanumpang babalik kapag kailangan siya ng kanyang mga kababayan, na iniiwan ang Golden Army sa isang walang takdang pagtulog. Sa kasalukuyan, isang albino na lalaki ang nagsasanay ng espada, at inihahayag ang sarili bilang si Prince Nuada, handang bumalik mula sa pagtatapon. Isang halimaw na si Mr. Wink ang sumama sa kanya upang maging tapat na lingkod. Kasabay nito, ilang mga artifact, kabilang ang piraso ng korona ng mga tao, ay isinasalang sa auction. Ilang sandali pa, sinalakay ni Nuada ang auction kasama si Mr. Wink, at magkasama nilang pinalaya ang ilang misteryosong nilalang upang lipulin ang mga tao, bago kunin ang piraso ng korona. Samantala, sa Bureau for Paranormal Research and Defense, ipinapakita ni Agent Manang ang ilang litrato ni Hellboy sa publiko kay Lizardman, at nagrereklamo na sinisira ni Hellboy ang imahe nila bilang isang lihim na organisasyon ng sinasadya, para lalo pang pahirapan ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Lizardman na ang hormone relationship ni Hellboy kay Liz ay tensyonado sa ngayon gaya ng sa ibang magkasintahan, na maaaring siyang dahilan ng kanyang pabigla-biglang asal. Sa sandaling iyon, bumulusok si Hellboy sa pader ng silid, habang lalo niyang ginagalit ang kanyang pyrokinetic na kasintahan na si Liz dahil sa kanyang catamaran at kalat. Habang kumakalma si Liz para kausapin siya, tumunog ang alarma, at naantala ang kanilang pag-uusap. Kalaunan, binigyan ni Manang si Hellboy ng isang pakete ng Cuban cigars kapalit ng pagiging lubhang maingat niya, habang pupunta sila upang imbestigahan ang insidente sa auction house. Pagdating nila sa lugar, natuklasan nilang walang nakaligtas at walang mga katawan mula sa mga bisita, ni isa man. Naghahanap si Lizardman gamit ang isang piraso ng espesyal na kagamitan upang malaman ang sanhi ng pag-atake, at nakakita siya ng mga kaong may marka ng Royal Seal, na inihahatid lamang sa panahon ng digmaan. Habang nag-iimbestiga, naramdaman ni Lizardman na may kasama sila. At hindi nagtagal ay nagpakilala na ang mga ito. Ipinaliwanag ni Lizardman na ang maliliit na nilalang na may pakpak na ito ay tinatawag na tooth fairies, na karamihan ay kumakain ng calcium, mga buto, balat, mga laman loob, at mga ngipin. Habang ginagamit niya ang kanyang psychic powers upang subukang hanapin ang mga nilalang, aksidenteng nailagay ni Lizardman ang kanyang kamay sa tiyan ni Liz, at naramdaman niyang siya ay buntis, na ikinagulat niya. Bigla, isang kawan ng mga gutom na tooth fairies ang umatake sa grupo. Kaya wala nang pagpipilian si Liz kundi paganahin ang kanyang kapangyarihan sa apoy, upang sunugin ang mga nakakasuklam na maliliit na nilalang.
Nagtago si Lizardman sa ligtas na itaas na palapag ayon sa utos. Gayunpaman, ang matigas ang ulong si Hellboy ay tumangging magtago, kaya nang pasabugan ni Liz ang silid gamit ang kanyang apoy, siya ay naihagis palabas ng bintana at bumagsak sa lupa, kung saan walang hiya niyang naipakita ang sarili sa publiko, pati na rin sa media. Lumapit ang karamihan kay Hellboy, na ikinatutuwa niya, habang lalo namang nagiging problema kay Manang, dahil opisyal nang nabunyag sa labas ang Paranormal Bureau. Samantala, sumama si Mr. Wink kay Nuada, na dumating upang kausapin ang kanyang ama na si King Balor. Tumanggi si Nuada na isuko ang kanyang sandata, at nagbanta pa na papatayin ang bantay. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ng kanyang kambal na kapatid na si Nuala. Sa kabilang panig, masayang pinapanood ni Hellboy ang mga balita tungkol sa kanya at sa iba pang mga ahente. Hindi man lang itinago ni Hellboy ang kanyang kasiyahan, habang nakikita na siya ngayon ng buong mundo, nang hindi niya alam na si Liz ay kumuha na ng maraming lihim na pregnancy tests, na lahat ay positibo. Galit na galit si Liz dahil ayaw niyang tinatitigan siya ng mga tao, at pakiramdam niya ay isa siyang kakaiba. Maya-maya, dumating si Manning at ipinaalam kay Hellboy na magpapadala ang Washington ng isang bagong ahente ng Paranormal Bureau dahil sa kanyang mga huling pabigla-biglang aksyon, at hindi ito ikinatuwa ni Hellboy. Bumalik tayo kay Nuada, na sa wakas ay muling nakasama ang kanyang ama, matapos ang mahabang panahon ng pagkawala sa pagkatapon. Masaya si King Balor na panatilihin ang kanilang tigil putukan sa mga tao, sa kabila ng bago at hindi gaanong magandang pag-unlad sa sibilisasyon ng tao. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Nuada, at naniniwala siyang walang makapipigil sa kasakiman ng mga tao, at sa lalong madaling panahon ay itutulak nila ang mga misteryosong nilalang tungo sa pagkalipol. Ngunit kumampi si Nuala sa kanilang ama, dahil gusto rin niyang manatiling natutulog ang Golden Army. Binigyan ni King Balor ang kanyang anak ng isang huling pagkakataon na baguhin ang kanyang isip, ngunit tumanggi si Nuada na umatras, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi hatulan siya ng kamatayan. Ngayon, mag-isa sa kanyang plano na gawin ang anumang kinakailangan upang gawing ligtas ang mahiwagang kaharian, lumipat si Nuada sa karahasan. Kahit malinaw na mas kaunti ang kanyang bilang, nagawa ni Nuada na patayin ang mga bantay ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang napakahusay na kasanayan sa espada. Pagkatapos nito, tinaga ni Nuada ang dalawang natitirang bantay bago sinaksak ang sarili niyang ama. Habang nagiging bato si King Balor, kinuha ni Nuada ang ikalawang piraso ng korona, habang tumakas naman si Nuala dala ang ikatlo at huling piraso. Sa kabilang panig, naghihintay ang lahat sa Paranormal Bureau sa pagdating ng kanilang bagong ahente na si Johan, ang nangungunang tao sa ectoplasmic research. Mataas din ang rekomendasyon sa kanya ng European Liaison, ngunit wala siyang naitalang mga litrato o fingerprints. Ilang sandali pa, dumating si Johan, at sa kanilang gulat, hindi siya tao. Siyang kakaibang entidad sa loob ng isang containment suit, na may proporsyon na parang tao na may hawak na purong ectoplasmic energy, kaya siya ang nasa tuktok ng ectoplasmic research. Ipinakita ng grupo sa kanya ang mga labi ng isang tooth fairy, at ang royal seal sa mga kahon. Tinurukan ni Johan ito ng isang sample ng ectoplasmic energy, upang pansamantalang ibalik sa buhay ang nilalang para masuri nila ito ng mas mabuti. Sumigaw ang tooth fairy nang ito ay mabuhay, at kahit na ang wika nito ay parang daldalan lamang, naiintindihan ito ni Johan, at isinalin niya ang sinasabi nito. Lumalabas na naaalala ng nilalang ang lahat ng mga wika ng mga troll at iba pang mga tunog ng kalakalan. Ipinaalam ni Johan sa kanila na ang nilalang ay nagmula sa isang maalamat na troll market, isang lugar ng pagtitipon ng mga mahiwagang nilalang. Ibinabalik ni Johan ang ectoplasmic energy sa kanyang suit, at sinabihan ang grupo na may chismis na ang troll market ay maaaring matatagpuan sa ilalim ng Brooklyn Bridge. Dinala sila roon ni Johan, at binigyan sila ng mga espesyal na salamin para sa time dilation, na nagbibigay daan sa kanila na makakita sa pamamagitan ng mga ilusyon na nililika ng mga mahiwagang nilalang. Nang isuot nila ang mga salamin, ginamit ng grupo ang isang mahiwagang nilalang na tinatawag na Fragglewamp, na gumagamit ng anyo ng isang matandang babae upang makihalo. Mahigpit at paulit-ulit na binalaan ni Johan si Hellboy na huwag pigilan ang nilalang sa pagkain ng mga pusa, ngunit gaya ng inaasahan, ang katigasan ng ulo niya ang nagtulak sa kanya na suwayan ang utos ni Johan.
Ipinakita ng grupo sa nilalang ang isang canary, ang tanging bagay na kinatatakutan nito, upang pilitin itong dalhin sila sa tamang pintuan ng troll market. Dinala sila roon ng Fragglewump, at nang tumanggi itong buksan ang pinto at ininsulto sila, sinuntok ito ni Hellboy at ibinato sa dulo ng pasilyo. Nagalit si Johan, ngunit sa halip ay naglakad siya papunta sa pinto, at binuksan ito sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanyang ectoplasmic energy. Gentlemen, welcome to the Troll Market. Pagpasok nila, hindi maitago ni Hellboy ang kanyang tuwa, dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya nararamdaman na siya ay isang kakaiba o isang tagalabas. Habang naglalakad sa gitna ng mga nilalang sa market, nakita ni Lizardman ang isang taong may hood na suot ang Royal Seal, na papalayo, kaya sinundan niya ito ng mag-isa. Nalaman ni Johan mula sa ilang mga nilalang na ang mga Tooth Fairies ay binili sa New Jersey. Nang ipakita niya ang larawan ng Royal Seal, tila natakot ang mga nilalang, at sinabi kay Johan na umalis na siya dahil hindi sila magsasalita. Lumitaw si Hellboy at sinuntok ang isa sa mga nilalang, na nagdulot ng maliit na kabuluhan. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa isa pang handang magsalita, dahil ayaw na nitong masuntok pa ni Hellboy. Ipinaalam nito kay Hellboy na si Prince Nuada ang bumili ng mga Tooth Fairies, at ang plano nitong magdeklare ng digmaan laban sa mundo ng tao. Samantala, ang taong may hood ay nagbunyag na siya pala ay si Princess Nuala, na ipinakita ang kanyang pulse eres na may marka ng Royal Seal sa isang nilalang, na nagbigay sa kanya ng isang mapa na iniwan ni King Balor para sa kanya. Ang mapa ay naglalaman ng lihim na lokasyon ng Golden Army. Maya-maya, pumasok si Lizardman sa tindahan, kung saan inarap siya ni Nuala at tinanong kung ang kanyang kapatid na si Nuada ang nagpadala sa kanya upang sundan siya. Ipinatong ni Nuala ang kanyang kamay sa kamay ni Lizardman, at lumabas na pareho silang may parehong psychic powers. Habang binabasa nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, biglang sumugod si Mr. Wink upang salakayin si Nuala. Agad siyang tumakas ayon sa utos ni Lizardman, habang hinaharang naman niya si Mr. Wink. Go! Now go! Hindi nagtagal, dumating si Hellboy, na nagbigay daan kay Lizardman na makatakas sa lugar kasama si Nuala. Now stay down! Matapos ang isang napaka-intense na laban, napatunayan ni Hellboy na siya ang nagwagi, habang si Mr. Wink ay naipit at nawasak ng isang mekanikal na kagamitan na may mga tinak. Bumalik si Lizardman sa eksena kasama sina Nuala at Johan, na gustong paalisin sila agad, dahil nabunyag ang kanilang pagkakakubli dahil sa kaguluhan ni Hellboy. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mr. Wink, na ikinagulat ni Nuada. Samantala, ipinaliwanag ni Nuala sa grupo na hawak niya ang huling piraso ng korona ng kanyang ama, pati na rin ang cylinder mula sa library na naglalaman ng lokasyon ng Golden Army. Humingi si Johan ng piraso ng korona, ngunit tumanggi si Nuala na ibigay ito, dahil namatay ang kanyang ama habang pinangangalagaan ang tigil putukan sa mundo ng mga tao. Ayaw ni Johan na bumalik sa Paranormal Bureau kasama ang prinsesa dahil sa mga regulasyon at proseso. Bigla, lumitaw si Nuada, galit sa pagkawala ng kanyang kasama, kaya naglabas siya ng maliit na binhi sa lupa at sa tubig ng imburnal. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumitaw mula sa lupa ang isang napakalaking nilalang na maraming tentacles. Pinalitan ni Hellboy ang kanyang kilalang, Samaritan, pistol ng isang napakalaking 6-barrel minigun na tinawag na I'm gonna get me big baby. Bago lumala ang labanan, unang napansin ni Hellboy ang isang batang naiipit sa loob ng kotse na nakataya sa kamatayan. Hang on, kid. Inutusan siya ni Johan na putulin ang ulo ng nilalang, kaya nagtiwala si Hellboy, itinapon ang sanggol sa ere, at mabilis na inihanda ang baril.
Nahuli ni Hellboy ang sanggol gamit ang isang kamay bago niya tinutukan at pinutukan ang nilalang ng 2 beses. Habang paulit-ulit na inuutusan siya ni Johan na tapusin ito, sinubukan ni Nuada na kumbonsihin si Hellboy na buhayin ang nilalang, dahil ito na lamang ang huling uri nito. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip, sa wakas ay pinutukan ni Hellboy sa ulo ang nilalang. Nang matapos ang labanan, naglabas ang nilalang ng kanyang kagandahan sa lupa. Nawawala si Nuada, habang tinutokso at sinisigawan ng mga tao si Hellboy dahil nagdala siya ng panganib sa isang bata. Lumapit si Liz sa kanyang tabi, at ipinaliwanag na iniligtas lamang siya ni Hellboy mula sa kamatayan. Gayunpaman, tinawag siya nilang freak at hinagis ng bato sa kanyang mukha, na nagudyok kay Liz na gamitin ang kanyang apoy. Bumalik sila sa bahay, kung saan tinanong ni Hellboy si Liz tungkol sa reaksyon ng mga tao sa kanya. Sa halip na sagutin iyon, sinabi ni Liz na aalis muna siya upang mag-isip. Automatikong inakala ni Hellboy na nilugmok niya ang kanilang relasyon, at nakikiusap sa kanya na manatili. Ngunit sinabi ni Liz na pag-isipan niya kung ano talaga ang gusto niya, ang pag-aproba ng mundo o ang kanya, at lumayo. Samantala, ipinaliwanag ni Nuala kay Lizardman na may ugnayan silang nagbubuklod sa kanya kay Nuada, na nangangahulugang hahanapin siya muli ni Nuada, dahil alam nito kung nasaan sila sa pamamagitan ng psychic link. Tinanong niya si Lizardman kung bakit niya pinayagan na dalhin siya sa Paranormal Bureau, at sumagot si Lizardman na marahil may ugnayan din silang dalawa. Nag-usap ang dalawa na tila hindi pa sila ganito nakikilala ang isa't isa, bago umalis si Nuala upang matulog, na may ngiti sa labi dahil sa hiya. Hinarap ni Johan si Hellboy sa locker, at sinabi na kailangan niyang sundin ang kanyang mga utos. Nang hindi siya nakinig, binanggit ni Johan ang professor, at ipinaalam na idinisenyo ng professor ang kanyang containment suit. Ikinalat nito ng galit si Hellboy, ngunit hindi natakot si Johan sa mga banta, bagkus ay tiwala siyang mananalo kung kailangan nilang lumaban. Ipinaliwanag ni Johan na kaya niya itong talunin dahil ang temper ni Hellboy ang kanyang isang fatal flaw. Sa katotohanan, pinayagan niyang mangibabaw ang kanyang galit, pinatutunayan ang punto ni Johan sa pamamagitan ng pagwasak ng helmet ng containment suit, na ipalabas ang ectoplasmic energy ni Johan, na nagpatigil sa kamalayan ni Hellboy. Nang matanto niya ang kanyang pagkakamali, kinontrol ng ectoplasmic energy ang mga locker. Pinagpalo nito si Hellboy ng ilang ulit, at sinabi sa kanya na kontrolin ang sarili. Kalaunan, pumunta si Hellboy sa silid ni Lizardman, matapos marinig siyang makinig sa koleksyon ng mga sikat na love songs. Mabilis niyang napagtanto na nahulog si Lizardman kay Prinsesa Nuala, at sabay nilang iniinom ang kanilang mga problema sa pag-ibig, habang kumakanta kasama ang love songs. Sa parehong oras, naramdaman ni Nuala na natagpuan siya ni Nuada, kaya mabilis niyang itinapon ang cylinder at pergamino sa apoy, at itinago ang huling piraso ng korona sa isa sa mga libro ni Lizardman. Sa kabila ng dalawa, malapit nang ibunyag ni Lizardman kay Hellboy kung bakit kakaiba ang ugali ni Liz kamakailan, nang biglang gumising si Liz at pinigilan si Lizardman na ibunyag ang kanyang lihim. Sa kabilang panig, pasimpleng pumasok si Nuada sa Paranormal Bureau, kinuha ang cylinder, at hinanap ang piraso ng korona. Habang ginagawa niya ito, hinailan ni Nuala ang emergency lever sa silid, na nag-alerto sa lahat ng ahente. Kinidnap ni Nuada ang kanyang kapatid na babae, habang pumasok sina Lizardman at Hellboy. Binalaan ni Lizardman si Hellboy na huwag saktan ang prinsipe, dahil nararamdaman ni Nuala ang kanyang sakit. Ikinalat nito ng galit kay Hellboy, dahil ang tanging kaya niyang gawin ay umiwas. Paulit-ulit na humihingi si Nuada ng piraso, ngunit matigas ang loob ni Nuala at tumangging ibigay ito, kaya sinaksak niya si Hellboy gamit ang kanyang enchanted spear. Bago umalis kasama ang kanyang kapatid, inutusan ni Nuada si Lizardman na hanapin ang piraso ng korona at dalhin ito sa kanya kapalit ng buhay ni na Hellboy at Nuala. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi matanggal ang spearhead, dahil anumang pagtatangka na hilahin ito ay mas lalapit lamang sa puso ni Hellboy. Bagaman nasasaktan, inamin ni Hellboy kay Liz na mas mahalaga siya kaysa sa anumang bagay sa kanyang buhay. Samantala, natagpuan na rin ni Lizardman ang huling piraso ng korona. Sa pagsusuri ng mapa ni King Balor, nalaman ng grupo na ang Golden Army ay nasa Northern Ireland. Gusto ni Liz na agad umalis upang dalhin si Hellboy doon at pagalingin siya, ngunit hindi sang-ayon sina Johan at Manang. Handa silang hayaang mamatay si Hellboy upang mapigilan ang paggising ng Golden Army, na nagudyok kay Liz na pag-alitan si Johan dahil sa kanyang ugali at pamumuno. Itinago ni Lizardman ang piraso ng korona sa sarili, at sumama kay Liz upang dalhin si Hellboy palabas. Pinigilan sila ni Johan bago sila makaalis, at sa kanilang gulat, nagboluntaryo siyang tumulong.
Inihagis niya kay Lizardman ang mga wedding ring, at ipinaliwanag na nawala na ang babaeng minahal niya noon, kaya tutulungan niya si Liz na iligtas ang lalaking mahal niya. Pagdating nila sa Northern Ireland, sinalubong sila ng isang goblin, at inalok na tulungan silang dalhin sa Golden Army, kapalit ng spearhead sa dibdib ni Hellboy. Dinala sila ng goblin sa isang misteryosong nilalang na may pakpak, ang Angel of Death. Tinawag sila ng Angel of Death sa kanilang totoong pangalan dahil matagal na siyang naghihintay sa kanila. Wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Hellboy, ngunit dinalaan niya si Liz na ang kaligtasan ni Hellboy ay magdudulot ng kapahamakan sa mundo. Sa kabila ng babala at ng katotohanang mas magdaranas siya kaysa sinuman, pinili ni Liz si Hellboy. Kaya inalis ng Angel of Death ang spearhead, at inutusan siya na bigyan si Hellboy ng dahilan upang mabuhay. Sa damdamin, bumulong si Liz sa kanyang tainga na magiging ama siya, na nagdulot ng labis na pagkabigla kay Hellboy. Pinutol sila ng goblin, at dinala ang grupo sa Central Chamber ng Golden Army, kung saan naghihintay si Nuada kasama ang kanyang bihag. Inihagis ni Lizardman ang huling piraso ng korona kay Nuada, sa kabila ng babala ni Nuala at ng kanyang koponan, na umaasang mapapalaya si Nuala. Ngunit sinuot ni Nuada ang korona, at tinaksil sila sa paggising ng Golden Army. Hey, bull buddy, we ever get out of this? We gotta talk. Open wide! Sa kabila ng kanilang matapang na pagsisikap na pigilan at patayin ang mga mekanikal na sundalo, tila hindi mapipigilan ang Golden Army. Sa kabutihang palad, nakaisip si Hellboy ng ideya, at hinarap si Nuada para sa karapatang utusan ang Golden Army. Iginiit ni Nuada na hindi maharlika si Hellboy, ngunit idineklara ni Nuala na si Hellboy ay isinilang mula sa dugong maharlika, anak ng Fallen One, kaya ang hamon ay kailangang sagutin. Sinagot ni Nuada ang hamon sa pamamagitan ng paghagis ng espada kay Hellboy, habang ginagamit niya ang kanyang spearhead. Nagsimula ang laban ng dalawang maharlika para sa karapatan sa Golden Army. Nice ride, huh? Naglaban sila sa buong chamber, at sa huli ay nakuha ni Hellboy ang kalamangan sa isang punto. Gayunpaman, tumanggi siyang patayin ang prinsipe, dahil alam niyang mapapahamak si Nuala kung gawin niya iyon. Lumakad si Hellboy dala ang korona, hindi alam na hinugot na ni Nuada ang kutsilyo upang saksakin siya sa likod. Ngunit bago niya magawa iyon, biglang bumagsak si Nuada sa sahig dahil sa matinding sakit sa kanyang dibdib. Lumalabas na sinaksak ni Nuala ang sarili sa puso, sa isang huling desperadong pagtatangka upang pigilan ang kanyang kambal na kapatid sa muling digmaan laban sa mga tao. Sa natitirang lakas, hiningi ni Nuada kay Hellboy na pumili sa pagitan ng kanyang lahi at ng mga tao. Samantala, nagmadaling nilapitan ni Lizardman si Nuala, at inamin ang kanyang damdaming hormonal para sa kanya. Namatay siya nang hindi napakawala ang damdamin, at naging bato tulad ng kanyang kapatid na lalaki. Sa pagkamatay ng kambal, kinuha ni Liz ang korona mula kay Hellboy, at pinon ito bago lamunin ng kasakiman. Ang Golden Army ay bumalik sa kanilang malalim na pagtulog magpakailanman habang natunaw ang korona. Naabutan ni Manang at ng ibang ahente ng Paranormal Bureau si Hellboy sa puntong ito. Humingi ng paliwanag si Manang, ngunit sa halip, ibinigay ni na Hellboy, Liz, at Lizardman ang kanilang mga sinturon, at nagbitiw sa Paranormal Bureau. Nakuha muli ni Hellboy ang kanyang Samaritan gun. Siya at si Liz ay nagkaroon ng sariling tahanan upang palakihin ang bata. Nagtatapos ang pelikula ng pigilin ni Liz si Hellboy at itaas ang dalawang daliri, na nangangahulugang dalawa ang kanyang dala. Si Hellboy ay nanatiling nakatunganga,
lubos na nagulat, dahil hindi niya ito inaasahan. Nagsisimula ang pelikula sa England noong Dark Ages, kung saan ang walang katapusang digmaan sa pagitan ng tao at mga nilalang ng kadiliman ay nag-iwan kay King Arthur nang wala ng ibang pagpipilian. Kasama ang kanyang makapangyarihang salamangkero, nagtungo ang hari sa Pendle Hill, at sa ilalim ng isang sinaunang puno ng oak, nag-alok siya ng tigil putukan sa immortal na mangkukulam at sa Blood Queen na ang pangalan ay Vivian Nemo. Ngunit isa lamang pala itong patibong para sa Blood Queen, dahil naniniwala si King Arthur na ang sangkatauhan at ang kanyang lahi ay hindi kailanman nakatakdang mamuhay ng magkasama sa kapayapaan. Inambus ni King Arthur ang Blood Queen sa tulong ng pinagkakatiwalaang mangkukulam ng Blood Queen at ng Excalibur. Gamit ang espada, pinagputol-putol at pinugutan ni King Arthur ng ulo ang Blood Queen bago inilagay ang mga bahagi ng kanyang katawan sa magkakahiwalay na kabaong, na sinelyuhan ng banal na panalangin na maaari lamang mabasag sa pamamagitan ng mga salita ng isang lingkod ng Diyos. Pagkatapos nito, ikinalat ng kanyang mga kabalyero ang mga kabaong sa malalayong sulok ng lupain. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon, kung saan dumating si Hellboy sa Tijuana upang hanapin ang isang ahente na ipinadala ng Bureau for Paranormal Research and Defense upang imbestigahan ang isang pugad ng mga vampira. Sa tulong ng isang mapagkakatiwalaang source, natagpuan ni Hellboy ang ahente sa loob ng isang arena, kung saan ito lumalaban bilang isang wrestler. Hinamon ng ahente si Hellboy sa isang laban, at sinabi niyang babalik lamang siya sa Paranormal Bureau kapag natalo siya. Okay, hey! Fun! We get out of here! What they do to you? Habang sila ay naglalaban, paulit-ulit na sinusubukan ni Hellboy na matauhan ang ahente at maalis ito sa kanyang ginagampanang karakter. Ngunit nang mapansin niya ang mahahabang kuko at pangil nito, naghinala si Hellboy ng pinakamasama. Inilagay niya sa headlock ang ahente at tinanggal ang maskara nito, at doon nabunyag na ang ahente ay naging isang halimaw na vampira. Nagsitakbuhan ang mga tao matapos makita ang tunay na anyo ng ahente, habang nakikipaglaban si Hellboy at aksidenteng naitusok siya sa isang poste. Agad na lumapit si Hellboy sa ahente nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, at unti-unting bumalik sa normal ang anyo nito. Sa huling lakas ng kanyang katawan, tinawag ng ahente si Hellboy sa kanyang tunay na pangalan bago ito bumulong sa Espanyol na paparating na ang wakas. Ang propesor, ang umampon at tumayong ama ni Hellboy, ay nagpadala ng 2 ahente upang sunduin siya, dahil nagluluksa siya at naghahanap ng aliw sa alak matapos mamatay ang kanyang kaibigan sa kanyang mga bisig. Pagbalik ni Hellboy, sinabi ng propesor na nais ng Osiris Club sa England ang kanyang tulong upang tugisin ang mga higanti. Katulad ng kanilang organisasyon, lumalaban din ang Osiris Club sa mga puwersa ng kadiliman, at ang grupong ito ng British Occult ay matalik na kaibigan ng propesor. Samantala, bumisita ang isang baboy ramo sa isang matandang halimaw na nawalan ng kanang mata na nagngangalang Baba Yaga. Dahil pareho silang labis na nagdusa sa kamay ni Hellboy, inutusan ni Baba Yaga ang baboy ramo na tipunin ang mga bahagi at palayain ang Blood Queen upang makamit ang paghihiganting pareho nilang ninanais. Naglakbay si Hellboy patungong England sa punong tanggapan ng Osiris Club, kung saan siya sinalubong ni Lord Adam at ng kanyang mga kasama. Ipinakita ni Lord Adam kay Hellboy ang isang silid na puno ng mga ulo ng higanti na kanilang nakolekta sa tuwing sila ay nangangaso. Lumalabas na may 3 higanti na muling bumangon mula sa kanilang mga libingan at ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasira, at nais nila itong mapigilan bago pa makarating ang 3 sa lungsod. Mayroon ding mga litrato ng mga miyembro ng club na nangangaso noong mga nakaraang siglo, at dito napukaw ang atensyon ni Hellboy dahil ang propesor at si Lord Adam ay mukhang bata pa rin sa kabila ng kanilang edad. Pagkatapos ay nagpakita si Lady Psychic, isang babaeng may kakayahang makakita ng hinaharap at pinuno ng club. Ibinunyag ni Lady Psychic kay Hellboy na 4 sa mga miyembro ng club, kabilang siya, si Lord Adam, at ang propesor, ay pinili ng isang makapangyarihang espiritu upang sirain ang isang bagay na magdudulot ng katapusan ng sangkatauhan noong World War II. Mula noon, napakabagal ng kanilang pagtanda upang matupad ang misyong iyon. Lumalabas na ang bagay na kanilang kinatatakutan ay si Hellboy.
Ipinahayag ni Lady Psychic kay Hellboy kung saan siya nagmula, at dito nagsimula ang isang flashback. Noong World War II, sinubukan ni Rasputin at ng kanyang mga tauhan na magdala ng isang nilalang mula sa ibang dimensyon upang gamitin bilang sandata, dahil sila ay natatalo na sa digmaan. Ngunit hindi naging ayon sa kanilang plano ang isinagawang ritual. Sa kabutihang palad, dumating ang alamat na mangangaso ng mga Nazi na si Lobster kasama ang Paranormal Bureau, at kinatay ang mga Nazi bago isinagawa ang pagbitay kay Rasputin. Inutusan ang mga miyembro ng club na patayin ang anumang kasuklam-suklam na nilalang na ipinatawag ng mga Nazi mula sa kailaliman ng impyerno. Ngunit nang makita ng propesor ang kaawa-awang sanggol na si Hellboy, pinili niya itong ampunan. Nang matapos ang flashback, sinabi ni Lady Psychic kay Hellboy na dinala siya ni Rasputin sa mundo bilang isang sandata, ngunit sa halip ay ginamit siya ng propesor para sa kabutihan. Sa kabilang panig, sinimulan ng Baboy Ramo ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpasok sa isang simbahan na puno ng mga mongheng nagsasagawa ng kanilang panata ng katahimikan. Pinagpira-piraso niya ang kanilang laman na parang papel, ngunit may isang monghe siyang iniwang buhay at pinilit itong gabayan siya sa ilalim ng simbahan. Dahil sa matinding takot sa nilalang, dinala siya ng monghe sa ilalim, kung saan nakatago ang isa sa mga kabaong na naglalaman ng bahagi ng katawan ng Blood Queen. Tumanggi ang monghe na bigkasan ang orasayon, kaya pinunit ng Baboy Ramo ang kanyang dila at nilunok ito, dahil ang mga salita lamang ng isang lingkod ng Diyos ang makakasira sa banal na selyo. Ginamit ng Baboy Ramo ang boses ng monghe upang bigkasan ang orasayon, sinira ang selyo at ginaisang ang ulo ng Blood Queen. Kinabukasan, naglakbay si Hellboy kasama ang mga mangangaso ng Osiris upang tugisin ang mga higanti, ngunit siya ay pinagtaksilan. Isa-isa nilang itinarak ang kanilang mga sibat kay Hellboy, na nagawa pang makapatay ng ilang mangangaso habang sinusubukang tumakas. Ngunit ng tatlong sibat ang sabay-sabay na bumaon sa kanya, pinaandar ni Lord Adam ang electric frequency at kinuryent siya. Paulit-ulit itong ginawa ni Lord Adam habang ibinubunyag kay Hellboy na hindi nila kailanman kailangan ang kanyang tulong, isa lamang itong patibong upang siya ay patayin. Hinugot ni Lord Adam ang kanyang espada at naghanda na pugutan ng ulo si Hellboy nang biglang sumulpat ang isang higanti at siya ang pinugutan nito ng ulo. Samantala, matagumpay na nakuha ng Baboy Ramo ang mga labi ng Blood Queen ng paisa-isa, hanggang sa ang kaliwang braso na lamang ang kulang upang mabuo siyang muli. Nagising si Hellboy at nadatnan ang dalawang higanti na nilala pa ang mga bangkay ng mga mangangaso. Habang hinahanap niya ang ikatlo, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at sinubukang patayin siya gamit ang napakalaking espada nito. Nakuha nito ang atensyon ng dalawa pang higanti, at sabay-sabay nilang inatake si Hellboy. Sugatan na at nanghihina, pinagpapasapaahan siya ng mga higanti, ngunit nagawa pa rin ni Hellboy na makapinsala sa kanila. Isa-isa niyang pinaslang ang mga pangit na higanti. Dinukot niya ang mga mata ng dalawa, at isinaksak ang isang napakalaking puno sa lalamunan ng isa sa mga ito. Pagkatapos, hinarap niya ang huli, pinutol ang mga paa at kamay nito gamit ang napakalaking espada bago tuluyang tinaga ang ulo nito. Habang lumalabo ang kanyang paningin, namataan ni Hellboy ang isang van na papalapit bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nagising siya sa loob ng isang apartment, kung saan muli niyang nakasama ang dati niyang kaibigang si Alice, na may kakayahang marinig ang mga boses ng mga patay. Habang magkatapat silang nakaupo, sinabi ni Alice kay Hellboy na ibinubulong ng mga patay sa kanya na patayin siya. Idinagdag pa ni Alice na may shotgun siya sa ilalim ng mesa, kargado ng mga buto ng anghel at nakatutok mismo kay Hellboy, naghihintay na lamang nakalabitin niya ang gatilyo upang tuluyan na itong wakasan. Napabuntong hininga si Hellboy sa ginhawa ng alisin ni Alice ang daliri niya sa gatilyo at sabihing magtago siya sa ilalim ng mesa. Nang tanungin kung bakit sila nagtatago, casual na sinabi ni Alice na para makaiwas sa bubog. Sakto namang pinasok ng mga tauhan ng propesor ang apartment upang tiyaking maayos si Hellboy. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ikinwento ni Hellboy sa propesor kung paano siya tinangkang patayin ng mga tinatawag niyang kaibigan. Ngunit mas hindi nababahala ang propesor doon, kundi sa katotohanang gising na ang Blood Queen, at ang huling bahagi ng kanyang katawan ay nasa punong tanggapan ng Osiris Club. Pagkatapos, ipinakilala ng propesor si Hellboy kay Major Daimyo, na nakikipagtulungan sa Paranormal Bureau upang pigilan ang Blood Queen. Agad uminit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa dahil ayaw ni Daimyo na makatrabaho ang isang halimaw na tulad ni Hellboy, na siya namang tinutokso ang mga peklat sa mukha ni Daimyo. Gayunpaman, inutusan sila ng propesor na magtulungan kasama si Alice at pigilan ang Blood Queen sa pagpapakawala ng nakamamatay na salot na kayang paksain ang sangkatauhan sa maikling panahon.
Bago sila umalis, iniabot ng propesor ang isang malite kay Hellboy na naglalaman ng bago niyang hormone toy. Habang nasa biyahe patungo sa punong tanggapan, binuksan ni Hellboy ang malita at tumambad ang isang magandang customized na pistol. Maya-maya, nakarating sila sa headquarters, kung saan nakaranas si Alice ng matinding psychic migraine dahil sa mga sigaw ng mga patay. Pagpasok nila sa mansyon, muli siyang inatake ng migraine nang makita niyang brutal na pinatay ang lahat ng miyembro ng club. Natagpuan nila ang katawan ni Lady Psychic, at hinawakan ni Alice ang ulo nito upang makipag-ugnayan ang espiritu nito sa kanila. Lumitaw ang espiritu ni Lady Psychic sa pamamagitan ng bibig ni Alice at binalaan si Hellboy na ngayong gising na ang Blood Queen at naghahanap ng isang hari, mabubunyag at matutupad na ang kanyang tunay na kapalaran. Pagkawala ng espiritu ni Lady Psychic, nakarinig sila ng ungol sa di kalayuan na sinundan ni Hellboy. Natagpuan niya ang baboy Ramon na dala ang huling bahagi ng katawan ng Blood Queen. Kaya nakipaglaban si Hellboy upang pigilan ito. Ngunit tinawag ng baboy Ramo ang kanyang reyna, at isang maliwanag na liwanag ang nagpakita ng Blood Queen sa isang pangitain. Inagaw ng Blood Queen ang kanyang atensyon, at sa pamamagitan ng mahinahong tinig, nilero niya ang isipan ni Hellboy tungkol sa kanyang damdamin kung paano itinuturing ang mga nilalang ng kadiliman na tulad nila sa mundo ng tao. Kasabay nito, naglaho ang Blood Queen ng matauhan si Hellboy dahil kay Daimyo, na naging dahilan upang mapaputok siya ng baril kay Daimyo. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan si Daimyo ng mga bala, ngunit may iba pang bagay na na-activate si Hellboy. Nag-inject si Daimyo ng kung ano upang pakalmayan ang sarili bago sundan si Hellboy, na ibinunyag ang kanyang koneksyon sa baboy Ramo. The year is 1992, at sanggol pa lamang si Alice noon, at ang mga sanggol na tulad niya ay madalas nakukuha ng mga engkanto. Humingi ng tulong kay Hellboy ang mga magulang ni Alice, dahil sigurado ang ina na hindi na ito ang tunay nilang anak at napalitan na ng isang changeling mula sa mga engkanto. Inakit ni Hellboy palabas ang nilalang mula sa kanyang pagbabalat kayo gamit ang bakal, dahilan upang ang nooy maliit na baboy Ramo ay magpakita ng tunay nitong anyo. Tinatakan ni Hellboy ang baboy Ramo at binalaan ito na ibalik si Alice, kung hindi ay hahabulin niya ito. Kinahapunan ding iyon, kinuha ng baboy Ramo si Alice mula sa mga engkanto at ibinalik siyang ligtas at maayos. Mula noon, nagkimkim na ng paghihiganti ang baboy Ramo at nabuhay na lamang upang patayin si Hellboy. Sa kabilang panig, tinatahi ng mga mangkukulam ng Blood Queen ang kanyang katawan habang sabay-sabay na umaawit ng orasayon, ibinabalik ang kanyang kabuuan at inihahanda siya upang lipulin ang sangkatauhan. Kinabukasan, nagtungo ang tatlo sa headquarters na ginagawang tagong lugar sa likod ng isang fish and chips shop. Iniwan ni Daimyo sina Hellboy at Alice sa kanyang mga tauhan habang siya naman ay umalis upang kumuha ng isang espesyal na bala na sadyang ginawa upang pumatay kay Hellboy. Ang balang iyon ay hinulma mula sa pilak ni Judas na hinaluan ng dugo ni Saint Dominic at binasbasan mismo ng Holy Father. Sa headquarters, sumigaw si Hellboy sa kanyang umampon na ama na propesor, sinasabing ang mga nilalang na tulad niya ay nararapat mamuhay ng payapa kung hindi lang dahil sa mga tao. Tinanong din niya kung bakit hindi na lang siya pinatay noon. Sumagot ang propesor na may nakita siyang potensyal sa kanya. Ngunit iginiit ni Hellboy na nilikha siya bilang sandata upang patayin ang sarili niyang lahi bago siya tuluyang umalis. Sumakay si Hellboy sa elevator, ngunit sa halip na sa karaniwang palapag ay nadala siya sa ibang dimensyon, kung saan natagpuan niya ang bahay ni Baba Yaga. Dinala siya ng mangkukulam sa loob at inalok ng isang piging na gawa sa mga labi ng maraming batang tao. Oh, God. The resurrection. It'll be better than the Beatles. Inalok niya si Hellboy ng tulong upang mahanap ang Blood Queen kapalit ng isa sa kanyang malademonyong mata, dahil dati na niyang dinukot ang isa sa mga mata nito. At ubiling pumayag si Hellboy, at tinatakan ni Baba Yaga ang kasunduan sa pamamagitan ng isang napakadiring at malagkit na halik sa labi, ngunit hindi nito ginamit ang kanyang dila. Pagkatapos, sinabi ni Baba Yaga na magtungo siya sa Pendle Hill, kung saan babawiin ng Blood Queen ang kanyang dugo upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Mayroon lamang si Hellboy hanggang hating gabi. Ihahanda na sana ni Baba Yaga ang pagkuha ng kanyang kabayaran, ngunit nalinlang siya ni Hellboy dahil hindi nila malinaw na napag-usapan kung kailan niya ibibigay ang mata. You've been eating children! Isinumpa siya ni Baba Yaga habang nahulog siya palabas ng kanyang bahay at bumalik sa parehong opisina kasama ang propesor at si Alice.
Ipinaalam ni Hellboy sa kanila kung nasaan ang Blood Queen bago siya muling lumayo. Habang papunta ang grupo sa Pendle Hill, paulit-ulit na tinatanong ni Alice si Daimyo tungkol sa mga peklat sa kanyang mukha, at ubiling ikinwento ni Daimyo kung paano niya nakuha ang mga iyon, at dito nagsimula ang isang flashback. Nasa Belize noon si Daimyo at ang kanyang koponan, kung saan humingi ng tulong ang mga nakatatandang pinuno ng isang tribo upang manghuli ng isang demonyong jaguar. Ngunit napakabilis ng nilalang kaya pinatay nito ang buong koponan ni Daimyo sa loob lamang ng ilang minuto. Siya lang ang nakaligtas matapos masugatan ng mga kuko sa mukha, at mula noon ay kinamuhian na niya ang mga nilalang ng kadiliman. Lumapag ang grupo malapit sa burol, kung saan nakipaglaban sila sa mga nilalang ng kadiliman. Hellboy! It's almost midnight. Go find the Blood Queen, we can handle this. So spread her plague if you don't stop her. There's no time! Go! I'm out! Sa oras ding iyon, binawi ng Blood Queen ang kanyang dugo mula sa sinaunang puno ng oak at tuluyang naibalik ang kanyang buong kapangyarihan. Henry Poe. Yeah, you're looking good, Your Majesty. They're here, my queen. They've come from out of the darkness to celebrate your return. Dumating ang taksil niyang mangkukulam kasama ang kanyang mga kapatid, humihingi ng kapatawaran sa pagtataksil nila sa Blood Queen. Ngunit pinatay ng Blood Queen ang kanyang mga kapatid gamit lamang ang kanyang kamay, at pinanatiling buhay ang taksil na naghandog sa kanya ng isang korona na gawa sa tinak. Biglang tinamaan ng isang bala ang kaliwang bahagi ng mukha ng Blood Queen, isang bala mula sa bagong laruan ni Hellboy. Kasabay nito, nakikipaglaban sina Daimyo at Alice sa mga nilalang ng kadiliman, sa tulong ng bagong kapangyarihan ni Alice na kayang suntukin palabas ang kaluluwa ng mga patay. Tinutokso ng Blood Queen si Hellboy na sumama sa kanya upang maghari silang dalawa, ngunit matatag siyang tumanggi. Bago siya tumakas sa pamamagitan ng isang portal kasama ang baboy ramo, kumuha ang Blood Queen ng isang tinak mula sa kanyang korona at inihagis ito sa leeg ni Alice, na siyang naglason sa kanya. Nakialam ang taksil na mangkukulam at inutusan sina Hellboy at Daimyo na dalhin si Alice sa wizard upang maalis ang lason. Sa tulong ng kanyang kaalaman, matagumpay na narating ng grupo ang libingan ng wizard at nagising siya matapos ang ilang siglo. Sa isang tingin pa lamang sa tinak, nakilala na ng wizard na gawa iyon ng Blood Queen. Kaya nakipagkasundo siya kay Hellboy na gawin ang lahat upang patayin ang Blood Queen bago niya alisin ang tinak. Matapos mailigtas si Alice, pinatulog ng wizard sina Alice at Daimyo upang makausap ng pribado si Hellboy. Sinugatan ng wizard ang kamay ni Hellboy at pinatak ang kanyang dugo sa isang bagay habang ibinubunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Lumalabas na nagpatuloy ang angkan ni King Arthur hanggang sa ito ay nagtapos sa isang babae na nagpakasal sa isang demonyo noong 1574. Sa gabi ng kanilang kasal, dinala ang babae sa impyerno kung saan niya isinilang ang isang anak na lalaki, si Hellboy. Ipinaliwanag nito na si Hellboy ay kalahating tao at ang huling dugong maharlika ng angkan ni King Arthur. Sa pamamagitan ng dugo ni Hellboy, ipinatawag ng wizard ang Excalibur, ang tanging sandata na kayang pumatay sa Blood Queen. Isang inapo lamang ni King Arthur ang maaaring humawak ng espada. Ngunit nang hawakan ito ni Hellboy, ipinakita ng espada ang isang pangitain kung saan buo na ang kanyang mga sungay, nakasakay siya sa isang dragon, bumababa sa mundo at nililipol ang sangkatauhan. Agad niyang inalis ang kanyang kamay sa espada at tumangging kunin ito dahil natatakot siya ang magdala ng katapusan ng mundo. May panghihinayang na sinabi ng wizard kay Hellboy na nagkamali siya sa pagtangging kunin ang Excalibur. Pagkatapos nito, unti-unting gumuho at namatay ang wizard dahil nagamit na niya ang huli niyang mahika sa pagpapatawag ng espada. Samantala, nang maibalik ang kanyang kapangyarihan, pinakawalan ng Blood Queen ang kanyang nakamamatay na salot sa London. Mabilis itong kumalat at agad pumatay ng maraming tao bilang simula ng paglipol sa sangkatauhan. Sa oras ding iyon, sinalakay ng Blood Queen ang headquarters. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo roon sina Hellboy, Daimyo, at Alice matapos matanggap ang masamang balita, ngunit nadatnan nilang lahat ay pinaslang at nawawala ang propesor. Matapos makita ang balita na naroon ang Blood Queen at ang kanyang mga nilalang, nagtungo sila sa St. Paul's Cathedral. Isang higanteng baboy ramo ang sumalubong sa kanila. Hello, well boy.
As you can see, she's made sure you receive a proper welcome. You've no idea how long I've been waiting for this. Take cover! Sabay na nagharapan at sumugod sa isa't isa sina Hellboy at ang Baboy Ramo at nagsimula ang matinding labanan. Take that, fucker! Fuck off! Nang makita ni Daimyo na dehado si Hellboy, hinayaan niyang manig ang kanyang anyong War Jaguar at nagbago siya upang tulungan itong talunin ang Baboy Ramo. Let's eat some barbecue! Hellboy! Well, what am I supposed to do with that? Improvise! Ngunit mabilis siyang pinatumba ng Baboy Ramo at nagbagsakan ang napakaraming guho kay Hellboy nang biglang lumitaw ang Blood Queen at pigilan ito. Dahil wala na siyang pakinabang sa Baboy Ramo, pinagtaksilan siya ng Blood Queen at pinaliit ito hanggang sa sumabog ito bilang isang madugong kalat. Pagkatapos nito, muli niyang tinukso si Hellboy at dinala siya sa ilalim ng sahig ng katedral kung saan natagpuan niya ang libingan ni King Arthur at ang Excalibur na nakabaon sa bato. Ngunit tumanggi pa rin si Hellboy, kaya dinala ng Blood Queen ang propesor. Sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, hiniwa niya ang leeg nito. Nasalo ni Hellboy ang kanyang ama at nakiusap na huwag siyang iwan, ngunit huli na ang lahat dahil patay na ito. Dahil sa matinding dalamhati at galit, hinawakan ni Hellboy ang Excalibur at nagbago sa kanyang tunay na anyo, may mga sungay at nagliliyab na korona, habang nagbubukas ng portal patungong impyerno. Patuloy na lumalawak ang mga bitik hanggang sa labas, kung saan nagsilabasan mula sa impyerno ang napakalalaking demonyong nilalang. Pinagpira-piraso nila ang mga tao, winasak ang London at unti-unting tinutupad ang nakatakdang kapalaran ni Hellboy. Namangha ang Blood Queen sa anyo ni Hellboy bilang Demon King at inialok ang sarili bilang kanyang reyna, habang palihim namang tumakbo si Alice papunta sa katawan ng propesor upang tawagin ang kanyang espiritu at maialis si Hellboy sa tukso ng Blood Queen. Lumitaw ang espiritu ng propesor at kumilos tulad ng mabuting taong siya. Habang sinusubukan ng Blood Queen na panatilihin si Hellboy sa kanyang tukso, kinargahan ni Daimyo ang kanyang baril ng espesyal na bala, handang pabagsakin si Hellboy kung hindi ito makikinig sa propesor. Sinabi ng propesor kay Hellboy na palagi siyang naniniwala sa kanya, at higit sa lahat, mahal niya ang kanyang anak. Dahil dito, pinugutan ni Hellboy ng ulo ang Blood Queen at ibinaon ang espada sa lupa, na siyang nagbalik sa lahat ng demonyong nilalang pabalik sa impyerno. Pagkatapos, binali ni Hellboy ang kanyang mga sungay bago kinuha ang ulo ng Blood Queen at inihulog ito sa impyerno habang nagsasara ang mga tarangkahan, upang hindi na siya kailanman makabalik. Bago tuluyang mawala, sinabi ng propesor kay Hellboy na ang pagiging ama niya ang pinakamagandang desisyong nagawa niya sa buong buhay niya. Samantala, winasak ni Daimyo ang bala at sinabi kay Alice na isang pagkakamali iyon, ngunit hindi niya ibinunyag kung ano ang laman nito. Nagtapos ang pelikula makalipas ang 6 na buwan, kung saan sina Hellboy, Daimyo, at Alice ay nasa Siberia upang harapin ang Atlantis Society. Pinakawalan ni Hellboy ang anyong War Jaguar ni Daimyo bago nila sabay-sabay salakayin ang mga kalaban. Matapos patayin ang lahat ng miyembro, natagpuan ng 3 ang tangke kung saan nakalagay si Abe Sapien. At doon nagtatapos ang pelikula. Nagsimula ang lahat noong 1959. Sakay si Hellboy sa isang mabilis na tren. Lumabas siya ng kotse para manigarilyo pero may napansin siyang kakaiba. Sigurado siyang may narinig siyang bagay kaya lumingon siya sa kanyang kasama na si Bobby Joe at tinanong kung narinig din niya iyon, pero shrug lang ang sagot niya. May isa pang ahente na nakangisi ang ngumiti at tinutokso siya. Sinasabi na akala niya si Big Red ay takot sa kahit ano. Hindi nag-react si Hellboy, pinaalala lang sa kanila na nandito siya para siguraduhing ligtas at maayos ang laman ng kahon sa mahigit 600 milya papuntang Fairfield. Bumalik sa loob ng kotse, umupo si Hellboy sa kahon. Nabuo ang kanyang curiosity at hindi nakatiis ang ahente na itanong kung ano ang laman nito. Malinaw na sinabi ni Joe na ito ay isang Firewise, ang pinakamapanganib na gagamba sa buong mundo, mahigpit na nakakandado sa loob. Sinasabing ang maliit na nilalang na ito ay may demonic na espiritu at konektado sa libu-libong hindi maipaliwanag na pangyayari.
Kahit na parang nakakabaliw pakinggan, iginiit ni Joe na mas mauunawaan nila ang insekto sa mas kontroladong kapaligiran, para hindi na ito makapagdulot ng gulo. Biglang narinig ni Hellboy ang parehong ingay, at sa isang iglap, nabasag ang kahon. Nakawala ang gagamba, walang awa nitong inatake at kinuha ang ulo ng ahente. Naging panik si Joe at tumakbo palayo, binibigyan si Hellboy ng espasyo para harapin ang nilalang. Pero dahil sa matinding pagkilos sa loob ng kotse, umalog ito ng delikado at muntik na itinapon si Joe palabas. Nahuli siya ni Hellboy sa tamang oras, kinuha ang kanyang sandata at tinutukan ang gagamba. Gayunpaman, nag-derail ang kotse at bumagsak sa kalapit na gubat. Pagkatapos ng aksidente, nakabangon sina Hellboy at Joe. Nagsimula siyang maghanap ng insekto sa mga puno, pero inatake siya ng gagamba. Sinubukan niyang tumakas at kahit na naitabon ito sa isang puno, lumaban pa rin ang gagamba. Mula sa distansya, tinawag ni Joe ang lokasyon nito, at saka nagsimulang lumiit ang kakaibang nilalang. Sinamantala ni Hellboy ang pagkakataon para hulihin ito, pero nakatakas ang gagamba sa isang vent na patungo sa gubat. Naalala ni Joe na nasa Appalachian sila, kung saan hindi bihira ang ganitong klase ng tunnel. Napagtanto nilang nawala ang kargamento at kailangan nilang bumuo ng bagong plano. Pero pagod at talo si Joe, nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang research subject. Si Hellboy naman ay nakaramdam ng isang madilim at masamang bagay sa mga paligid na burol, parang nakatayo sila sa gitna ng kasamaan. Naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa Crooked Man, at sigurado siyang iyon ang naririnig niya buong oras. Iminungkahi ni Joe na maghanap sila ng telepono. Pareho silang nagtungo sa isang kalapit na bahay. Nag-aalala si Hellboy na baka matakot ang mga nakatira roon, pero may nakakita sa kanya na bata at inisip na siya ang demonyo na muling bumalik sa buhay. Gayunpaman, nakilala siya ng babae sa bahay bilang isang ahente ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Joe na nagkaroon sila ng aksidente at tinanong kung may telepono sila, pero sinabi ng babae na wala, sa kabila ng tindi ng sitwasyon. Inanyayahan sila ng babae sa kanyang simpleng tahanan. Sa loob, nakita ni na Hellboy at Joe ang isang bata na nakahiga sa sahig na mataas ang lagnat. Iminungkahi ni Hellboy na dalhin ang bata sa doktor, ngunit ipinaliwanag ng babae na hindi karaniwang sakit ang dinaranas ng bata. Sayon ito ng isa sa mga lokal na mangkukulam, partikular si Corner Fisher, isang kilala at kinatatakutang tao sa lugar. Nang sumunod, dumating si Tom Farrell sa bahay. Sa matatag na tinig, ikinwento niya na ang bata ay nagtatapon ng bato sa bahay ni Cora, na nagalit dito, at bilang parusa, isinumpa niya ang bata. Upang patunayan ang kanyang kwento, ipinakita ni Tom ang isang witch ball na nakita niya sa malapit, isang madilim at makapangyarihang bagay na kaugnay ng pinaka-nakakatakot na spells. Habang umaalis mula sa bahay ni Cora, inalok ni Tom na tulungan silang hanapin si Cora. Ipinaliwanag niya na bago maging mangkukulam si Cora, kaibigan pa niya ito. Binigyan din niya sila ng payo kung paano pansamantalang kontrolin ang kondisyon ng bata, ngunit binalaan na upang ganap na palayain siya, kailangan nilang hanapin ang tamang spell. Plano ni Tom na bisitahin ang kanyang ina bago magpatuloy, ngunit nakatanggap siya ng malungkot na balita na namatay na ang kanyang mga magulang. Sa balitang ito, lumisan si Tom sandali. Lumapit si Joe sa kanya at tinanong kung maaaring malaman ni Cora, dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa supernatural, ang tungkol sa mga nilalang tulad ng gagambang nakatakas. Nagtanong din siya kung pwede silang sumama sa paghahanap sa mangkukulam. Bagamat nag-aatubili si Hellboy at sa isang sandali ng frustrasyon ay nagbanta na itulak si Joe mula sa kanyang posisyon kung patuloy ang panghihikayat, nagawa niyang kumbansihin si Hellboy at nagsimula silang maglakbay para sa kasagutan. Sa unang bahagi, sa isang lumang payak na kubo, kausap ng isang matandang babae ang isang uwak na tila higit pa sa isang ibon. Sa mabagsik na huni nito, tinanong nito kung paano gumawa ng sariling witch ball. Nakinig ang matanda ng mabuti at ipinaliwanag ng detalyado na upang malikha ito, kailangan pakuluan ang iba't ibang parte ng hayop sa isang palayok, mula sa pantog ng itim na pusa hanggang sa maliliit na suso ng suso at kasama ang buhok ng tao, upang makuha ang makapangyarihang halo. Samantala, sinubukan ni Tom makipag-usap kay Hellboy. Sa seryosong tono, nilinaw ng demonyo na sa kabila ng hitsura niya, hindi siya aktwal na demonyo, isang mahalagang pagkakaiba para sa kanya. Sa wakas, dumating sila sa bahay ni Cora, ngunit hindi sumasagot ang mangkukulam. Pumasok sila at natagpuan itong bakante.
Ibinunyag ni Tom na higit pa sa kaibigan sila ni Cora noon, na nagdagdag ng emosyonal na dimensyon sa kanilang misyon. Habang ini-explore ang bahay, natagpuan nila ang mga patay na hayop bilang ebidensya ng madilim na ritual. Nang masusing suriin, natuklasan nila ang isang daanan papunta sa basement na puno ng witch balls. Samantala, umakyat si Joe sa ikalawang palapag at nakita ang tila bangkay, ngunit natanto niyang wala itong laman, ang balat lamang ni Cora. Siguro nasa labas ang mangkukulam at kailangan nilang bumalik para kunin ang katawan nito. Habang naghihintay, ibinahagi ni Hellboy ang sarili niyang kwento. Inamin niya na mangkukulam din ang kanyang ina, ngunit hindi siya nagpakita ng interes na makilala ito. Ikinwento naman ni Tom ang isang madilim na yugto sa kanyang buhay. 15 taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng malapit na engkwentro sa Diablo mismo. Nahulog siya sa isang babae na si Effie, na pinili niya kaysa kay Cora. Sinubukan ni Effie siyang akitin sa madilim na sining, ngunit tumanggi siya. Isang araw, habang naglilinis ng buto ng pusa sa isang ilog, nakatagpo siya ng nakakatakot na nilalang, ang Crooked Man. Ayon kay Tom, dating tao ito at lumaban sa magkabilang panig noong Civil War, nakalikom ng malaking kayamanan sa kapinsalaan ng iba. Ngunit ang kanyang kasakiman ang naghatol sa kanya, ipinataw ang parusa, at naging isang taga-kolekta ng kaluluwa para sa Diablo, na nakatakdang mangalap ng kaluluwa kapalit ng isang barya, may pangakong balang araw ay maibabalik ang kanyang kayamanan. Sinabi ni Tom na ang nakakatakot na engkwentrong ito ang nagtulak sa kanya na iwan si Effie at sumali sa army, isang desperadong pagtatangka na libangin ang sarili at kumbensing maaari pa rin siyang maging mabuting tao. Pinanatili niya ang bone charm mula kay Effie, na nagbibigay proteksyon sa kanya kahit na maaaring makapinsala sa iba. Sa isang sandali, narinig nila ang isang ingay at nagulat nang makita ang isang rakon na pumasok sa bahay. Ang maliit na hayop ay pumasok sa walang laman na balat ni Cora, na ibalik agad ang katawan at diwa ng mangkukulam. Biglang nagising si Cora, nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Instinktibong naramdaman ni Hellboy na kailangan niyang tapusin ito, ngunit hinarang siya ni Joe. Nagdesisyon silang bumaba habang si Tom ay nanatili para pakalmayan ang nagagalit na mangkukulam. Ipinakita ni Cora ang kaunting pagsisisi sa pagposes ng bata. Sa pag-uusap kay Tom, ibinahagi niya na dati siyang may pamilya, ngunit patay na ang asawa at mga anak. Nagpakita ng malasakit si Tom at sinabi na magpahinga siya, ngunit kitang-kita ang kaba ni Cora. Sigurado siyang may nagmamasid sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, pinalala ang takot ni Cora. Nasa alerto si Hellboy at lumabas upang tingnan, kung saan nakatagpo sila ng babaeng natatakpan ng dugo na dahan-daang lumalapit. Nakilala nila si Effie, na sa kakaibang masayahing paraan ay nagpakita ng kasiyahan sa pagkakita ng bagong mukha sa lugar. Agad siyang nakilala ni Tom at namangha na hindi siya tumanda kahit isang araw mula noong huli niyang pagkakita dito. Nagtataka si Hellboy at biro niya na ang tanging paraan para malaman ang edad ni Effie ay putulin ang kanyang mga binti. Hindi komportable si Tom at binalaan siya na batid ni Effie kung sino ang hinahanap niya. Ngumiti pa rin si Effie at idinagdag na ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pagpapahirap kay Cora, at pinaalalahanan din silang may hindi pa natatapos na gawain sa Crooked Man. Pagod na sa mga pang-uudyok ni Effie, nawala ang pasensya ni Hellboy at binalaan siya na kung gusto ng Crooked Man ang mga kaluluwang ito, kailangan muna siyang daanan sa kanya. Sa nakatutuwang tono, ibinunyag ni Effie kay Tom na labis siyang nabagot sa kanyang pagkawala at para sa libangan, binago niya ang ama ni Tom bilang kabayo na sinasakyan niya mula noong umalis ito. Sa revelasyong iyon, lumutang siya palabas, iniwan ang eksena. Ang hayop na dati ay balisa, biglang kumilos ng marahas hanggang sa bumagsak sa lupa. Agad na nilapitan ni Tom upang alisin ang tali at sa takot, natuklasan ang katawan at mukha ng kanyang ama. Mahina at disfigured, namatay ang lalaki sa mga bisig ng anak, na nag-iwan kay Tom na wasak ang damdamin. Ang pangyayaring ito ang nagbunsod ng malalim na pagnanais ni Tom na harapin ang Crooked Man. Habang tumitindi ang tensyon, tinuklo si Cora ng insekto sa binti na agad siyang nawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, ang ibang mga tauhan ay nahulog sa malalim na pagtulog. Si Hellboy, gayunpaman, ay nanatiling alerto upang takpan si Joe habang siya ay natutulog. Pinagpapasahan siya ng nakakabahalang mga panaginip tungkol sa isang babaeng sinusunog sa stake, ang kanyang ina na si Sarah, isang mangkukulam. Sa susunod na araw, naghahanda ang grupo na ipagpatuloy ang paghahanap sa Crooked Man. Sabik si Hellboy na tumulong, inaalok niya ang suporta kay Tom,
Ngunit tumanggi si Tom, malinaw na ang pagdadala ng katawan ng ama niya ay isang pain ng kailangang dalhin mag-isa. Habang nagpapatuloy, sinamantala ni Joe ang pagkakataon at tinanong kung ano ang nagtutulak kay Core sa pagsusulat ng kanyang mga spell. Nakapasan pa rin ng kanyang mga problema, ipinaliwanag ni Core na ilang taon na ang nakalipas, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo, na nagbunsod ng pagpapahirap, mula sa Crooked Man at kay Effie. Ipinaliwanag ni Core na upang makapagsulat at makapaglabas ng spell, kailangan tumutok sa isang malalim na malungkot na alaala dahil pinapalakas nito ang kapangyarihan ng mahika. Hindi direktang inamin ni Joe na sinusubukan niyang mag-practice ng mahika sa sarili, kaya seryosong binalaan siya ng mangkukulam na maging maingat dahil maaaring magdulot ito ng sakuna. Habang nagpapatuloy, pansamantala silang na-distract at napansin ni Tom na nawala si Cora. Sa panic, nagsimula silang maghanap hanggang sa matagpuan siya ni Hellboy na lumulutang sa gitna ng makakapal na gubat. Sa takot, pinanood nila habang ang isang ahas ay umaakyat sa binti ni Cora, pumasok sa kanyang bibig, at paulit-ulit na ginawa ito hanggang sa tumuklo sa kanyang leeg. Walang pag-aatubili, nakialam si Hellboy at inalis ang reptile mula kay Cora, ngunit inatake siya ng ahas ng marahas. Matapos ang pakikipaglaban, nagawa niyang tamaan ang hayop at sa sandaling iyon, nagising si Cora mula sa kanyang trance at umatake kay Hellboy. Sa kabila ng kalituhan, naitulak niya ito palayo at pinatay ang ahas, ngunit nahulog siyang walang malay at nakaranas ng panaginip kung saan akala niya'y patay na siya. Nakita niya si Cora na pumapasok sa isang simbahan. Sinabi ng mangkukulam na ang babaeng lumulutang sa harap nila ay ang kanyang ina na si Sarah. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang malaking uwak at sinabi kay Hellboy na sa ganap na pagsuko kay Diablo, nakatanggap si Sarah ng isang anak mula sa isang bumagsak na anghel na nakatakdang magdala ng kaguluhan at pagkawasak. Ang anak na iyon ay ang ating pangunahing tauhan. Nang magising si Hellboy, pakiramdam niya ay disoriented. Iminungkahi ni Joe na dahan-dahan siyang kumilos. Sa parehong sandali, napagtanto ni Tom na pumanaw na si Cora, na naglaho sa lupa sa harap niya. Ang pagkawala na ito ay pumuno kay Tom ng matinding panghihinayang sa mga pagkakamali sa kanyang buhay, at ngayon nauunawaan niya na ang mga mahal niya ay nagbabayad ng kapalit. Nagpatuloy ang grupo hanggang sa makarating sa sementeryo, kung saan plano ni Tom na ilibing ang kanyang ama. Pumasok siya sa simbahan upang kausapin si Reverend Watts, na sa kabila ng pagkabulag, nakilala ang boses ni Tom Farrell. Ipinaliwanag ni Tom na isang babae ang nagbanggit ng kanyang pagdating, ngunit nang ituro niya kung saan dapat naroon ang babae, natagpuan lamang niya ang walang lamang upuan. Napagtanto ni Tom na ang boses na narinig ng Reverend ay si Cora. Sinabi niya na dumating siya upang ilibing ang ama sa isang karampatang lugar at ipinaliwanag ang kanyang intensyon na harapin ang Crooked Man. Maraming mangkukulam ang lumitaw sa paligid nila. Umupo si Cora sa tabi ni Tom, na sa sobrang guilt ay murmur na handa siyang isakripisyo ang sariling katawan upang maiwasan ang higit pang pagkamatay. Pinawi ni Joe ang kanyang alalahanin, pinaalala na karamihan ng mga pagkakamali ni Tom ay nangyari noong siya ay bata pa at oras na upang makita ang sarili sa ibang pananaw. Pumagit na ang Reverend at nagbabala na kung gusto nilang harapin ang Crooked Man, kailangan nilang gawin ito sa araw dahil mas makapangyarihan ito sa gabi. Tinatasan ni Hellboy ang sitwasyon at alam na may ilang oras pa ng liwanag ng araw. Ngunit biglang lumubog ang araw at tumawa ng mapait ang pari sa kanilang pag-aalinlangan. Naramdaman nila ang presensya ng maraming mangkukulam na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Nagsimulang manalangin ng Tame Time ang matanda, habang si Joe ay bumubulong ng mga salita na parang incantation na pinapatigil ang kanyang salamin sa panginginig. Pumagit na ang Reverend at sinabi kay Hellboy na pinaghihinalaan niyang wala siyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi itinanggi ni Hellboy, at mahinahong sumagot na mas. Gusto lamang niyang maging handa gamit ang sandata. Biglang hinawakan siya ng kamay ng ama ni Tom, na nagulat siya at inisip na bumalik na sa buhay ang kanyang ama. Ngunit lumalabas na si Effie pala ang sumusubok makipag-ugnayan mula sa labas. Binalaan niya si Tom na mamamatay ang lahat sa simbahan dahil sa kanyang ginawa. Hindi na mamalayan ng kanyang mga kasama. Lumabas si Tom upang saksihan ang debosyon ng mangkukulam sa nalalapit na pagdating ng Crooked Man. Dahan-daang lumalapit ang nilalang, may kakaibang galaw at baluktot na hakbang, ipinapakita ang nakakatakot nitong nabubulok ng ngipin. Sa tinig na puno ng galit, tinanong nito si Tom kung bumalik ba siya upang makita ito, dahil oras na para kunin ang parehong Lucky Bone na hawak ni Tom at ang kanyang kaluluwa. Tumanggo si Tom at pumayag na isuko ito kapalit na hindi saktan ng Crooked Man ang sinuman sa simbahan.
Ngunit bago siya makapagbigay, hamarang si Hellboy, pinaalalahanan si Tom na sa kabila ng desperasyon ng Crooked Man, wala siyang intensyon sumuko. Sinabi ni Hellboy kay Tom na bumalik sa simbahan at harapin ang Crooked Man, tiniyak na hindi siya natatakot. Nilinaw niya sa Crooked Man na umalis at dalhin ang lahat ng mangkukulam, ngunit hindi natakot ang Crooked Man at ipinakita na nakikilala niya si Hellboy. Sinimulan niyang insultuhan ang alaala ng ina ni Hellboy, isang taong hindi niya kilala. Sa wakas, nagalok ang Crooked Man na iligtas si Sarah, ina ni Hellboy, kapalit ng kaluluwa ni Hellboy at ni Tom. Nagbanta at tumira si Hellboy sa Crooked Man, ngunit nakaligtas ang nilalang at ginamit ang kapangyarihan nito para itaas ang mga bar ng simbahan, na tumusok kay Hellboy. Desperado, dali-daling tumulong si Joe at nailipat si Hellboy pabalik sa simbahan. Samantala, sinimulan ni Effie na pahirapan si Tom, at sinubukan ng Crooked Man na kumbonsihin ang pari na isauli si Tom kapalit ng malaking halaga ng pera. Maingat, inalis ni Joe ang mga bar sa dibdib ni Hellboy. Hindi nagpatalo ang Crooked Man at nag-alok sa pari ng mas nakakaakit na bagay. Labis na napanghinaan ng loob ang matanda, at nagtanong sa Diyos kung bakit siya pinapahirapan. Nangako ang Crooked Man na maibabalik ang kanyang paningin at pansamantalang bumalik ang kabataan ng pari. Ngunit tumanggi ang pari at nagsimulang manalangin ng Tame Time. Napansin ng maraming patay sa simbahan, nagpasya ang Crooked Man na palayain ang mga ito mula sa kanilang mga libingan. Hindi sila makapasok sa bahay ng Diyos. Samantala, bumangon si Hellboy, determinado na harapin ang Crooked Man, ngunit sinubukang pigilan siya ni Joe dahil malubha ang kanyang mga sugat. Biglang narinig ng lahat sa simbahan ang mga sigaw, huminto bago wasakin ng kabaong ang pinto ng chapel. Mula sa kabaong, lumitaw ang isang babaeng grotesque, pamwesto sa harap ng pari at balak halikan siya. Ngunit iminungkahi ni Hellboy na mas mainam halikan ang sahig. Hindi sumusuko ang Crooked Man at muling itinaas ang mga patay mula sa libingan. Nagsimulang barilin ni Hellboy ang mga zombie upang hindi sila makalapit. Samantala, na-distract ang mga mangkukulam sa kanilang sariling madilim na sayaw at papuri, hindi nila napansin ang kaguluhan sa loob. Sa kalituhan, bumangon ang ama ni Tom upang atakihin siya. Bagamat sinubukan ni Hellboy patayin siya, pumasok si Joe at hindi nila namalayan na nakapasok na ang iba pang patay sa simbahan. Matindi ang labanan ni Big Red laban sa lahat ng undead. Malungkot na pinatay ni Tom ang sariling ama. Samantala, ang pari, labis na nabigla, ay nanalangin sa Diyos na ibalik ang kanyang paningin. Hiniling niya kay Tom na ibigay ang catbone. Sa simula, nag-aatubili si Tom, ngunit pinaniwala ng pari na gamitin ito bilang sandata, ipinaliwanag na naglalaman ang buto ng Christian magic. Inilapat ng pari ang krus sa pala at ibinigay ito kay Hellboy, na agad na pinuksa ang mga zombie. Gamit ang parehong pala, lumabas si Hellboy sa simbahan at tinamaan ang Crooked Man, natakot at umatras. Bumalik sa normal ang liwanag ng araw, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang kaaway na ngayon ay naging ibon at lumipad sa kanyang taguan. Sa puntong ito, iminungkahi ni Joe na bumalik sila sa daan na pinagmulan nila dahil sa panganib, ngunit naniniwala si Hellboy na tamang pagkakataon ito para samantalahin ang kahinaan ng Crooked Man at tapusin ang kanilang misyon. Inutusan niya si Joe na bumaba sa burol at maghanap ng telepono, ngunit sa huli, nagdesisyon siyang manatili kasama ang pari, binabantayan ang pala. Tom at Hellboy ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa bahay ng Crooked Man. Habang naglalakad, ikinwento ni Tom kung paanong maraming taon na ang nakalipas, isang malakas na bagyo ang nagwasak ng maraming puno na hindi na muling tumubo. Samantala, si Joe na nasa simbahan pa rin, naalala ang nabanggit ni Hellboy tungkol sa pakiramdam ng latent evil sa malawak na kagubatan sa paligid nila. Sinabi niya sa pari na minsang ituro ni Tom na parang buhay ang mga burol dahil sa maraming ventilation tunnel, na parang bumubuo ng sirkulasyon, at iminungkahi na sirain ang mga mina dahil maaaring ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Crooked Man. Ngunit wala silang explosives, kaya nagdesisyon si Joe na gamitin ang limitadong mahika na alam niya. Samantala, dumating sina Hellboy at Tom sa bahay ng Crooked Man. Nag-usisa si Joe kung bakit isa sa mga entrance ng mina ay nasa simbahan, at sinabi ng pari na maaari itong makita bilang koneksyon sa pagitan ng impyerno at mundo. Humiling siya na harangan ang entrance at sasamahan niya ang pari sa mga mina dala ang pala.
Naglakbay sina Tom at Hellboy sa mga koridor ng bahay, napansin ang mga nakakatakot na larawan, kabilang ang isang larawan ng ahas na lumabas mula sa katawan ni Cora. Nakakita rin sila ng 12-dosenang manika. Nang sapalin ni Hellboy ang isang pader, narinig nila ang iyak ng isang sanggol na umalangaw-ngaw sa buong bahay. Inihanda ni Hellboy na siyasatin ang pinagmulan ng iyak, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, biglang huminto ang iyak. Natagpuan nila ang isang mesa na may pinakamaluhong putahe, ngunit bulok na ang lahat ng pagkain. Takpan ni Hellboy ang isa sa mga plato na puno ng uod. Nagpakita si Tom ng nakakatakot na ngiti, ngunit nang tumingin si Hellboy, nawala ito at muling lumitaw sa ibang lugar. Bumaba si Joe at ang pari sa mga mina. Biglang nagsimulang kumislap ng matindi ang krus sa pala, senyales na may paparating. Nagulat sila sa paglabas ng libu-libong uwak at napagpasyahan nilang pinakamainam na tumakas. Ngunit nanatili ang pari upang bigyan si Joe ng pagkakataong makalabas, ngunit agad siyang inangat at sinakop ng Crooked Man. Pinilas ng mga uwak ang kanyang mga mata at pumasok ang kaaway sa kanyang katawan. Samantala, pumasok si Hellboy sa isang pinto at natagpuan ang sarili na naliligiran ng malawak na kadiliman, liwanag lamang ang nagmumula sa mga apoy na pumapalibot sa kanyang ina. Nagpatuloy si Tom sa paglalakad sa loob ng bahay hanggang sa harapin siya ni Effie, na sinubukang lumapit at alalahanin ang matinding halik na kanilang pinagsaluhan noon. Sa hindi inaasahang kilos, ginamit ni Tom ang catbone upang saktan siya. Tumanggi si Effie at sa huli ay tumakas sa bintana. Samantala, narating ni Hellboy ang kanyang ina at iniligtas siya mula sa apoy ng dyablo. Inamin ni Sarah sa kanya na palaging alam niya ang bigat ng kanyang kaluluwa. Bilang tugon, malinaw na sinabi ng kanyang anak na wala siyang malasakit sa kanya at hindi siya nagmamalasakit sa kanyang ina. Binalaan niya na kung nasa kanya ang kapangyarihan, hahayaan niyang masunog siya sa apoy. Habang unti-unting nawawala si Sarah sa mga bisig ni Hellboy, bumulong siya sa kanyang huling hininga na ang mga mangkukulam na tulad niya ay magpapatuloy sa pagkasunog magpakailanman bago tuluyang mawala sa apoy na nagpapahirap sa kanya. Bumalik tayo kay Joe, na sinusubukang makatakas mula sa mga mina nang makatagpo niya ang maliit na gagamba na nawala kanina. Nanalangin si Sarah sa kanyang anak na wakasan ang kanyang buhay upang mailigtas siya, ngunit tumanggi siya, hindi lamang dahil kinamumuhian niya ito kundi pati na rin ang sarili niya. Nagsimulang manalangin si Joe, iniisip ang araw na pumanaw ang kanyang ama, nakatuon sa puting kwarto sa ospital kung saan siya umalis sa mundong ito. Sa paggawa nito, nagawa niyang tuluyang talunin ang mapanganib na gagamba na sinasabing demonyo. Samantala, mas pinili ni Hellboy na wakasan ang kanyang sariling buhay kaysa barilin ang babaeng kinamumuhian niya, ngunit muling natagpuan ang sarili na napapaligiran ng mga pader ng bahay at nakatagpo si Tom. Inamin niya na nahulog siya sa bitag na itinakda ng Crooked Man na layuning pilitin siyang kitilin ang sariling buhay. Sa parehong oras, napansin ni Joe ang maliit na insekto sa sahig at nahuli ito sa isang basong garapon bago tumakbo palabas. Bumaba si Hellboy sa hagdan kasama si Tom at agad na naramdaman ang mabahong amoy ng kamatayan. Sinabi niya kay Tom na maghintay habang iniimbestigahan niya, at natuklasan ng Crooked Man na kinakain ang isang bagay. Sinamantala ni Hellboy ang pagkakataon at pinaputok siya ng maraming beses, ngunit nakaiwas ang kontrabida sa bawat bala. Sa sandaling iyon, nahulog si Joe sa isang pit ng tubig na nagpapatay sa kanyang parol, ngunit nagliwanag ang daan at ginabayan siya patungo sa hagdan. Narinig ni Tom ang kakaibang ingay sa bahay at pinanood si Hellboy na winawasak ang pader habang nakikipaglaban sa isang invisible na puwersa na pinapadikit siya sa mga pader. Sinamantala ng Crooked Man ang kanyang kahinaan upang magsuka ng mga bulate sa kanyang mukha, na nagsimulang kainin siya. Ngunit nakialam si Tom at sa sandaling iyon, itinapon ang isang witch ball sa bibig ng matanda na nagdulot ng pag-ubo. Sinamantala ni Hellboy ang pagkakataon, itinulak pababa ang Crooked Man sa hagdan, nawalan ng daan-daang barya na naipon sa loob ng maraming taon. Sa huling lakas, tumawa ang Crooked Man at tiniyak na lahat ay mapupunta sa parehong impyerno kung saan hindi titigil ang kanilang pagdurusa. Sa huli, pinaputok ni Hellboy ang ulo ng Crooked Man, na bumagsak at lumabas ang libu-libong barya habang nasipsip ang kanyang kaluluwa. Sinabi niya na ang pagnanasa ng Crooked Man sa catbone ni Tom ay walang tunay na kapangyarihan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob ni Tom, at iyon ang kinatatakutan ng Crooked Man. Biglang narinig nila ang isang ingay at natagpuan si Effie na nagtatago sa mga puno. Walang kasama ang kanyang boss, napakahina niya at inalagaan siya ni Tom. Papalapit na sila sa simbahan nang marinig ni Hellboy ang boses sa hangin na nagbababala tungkol sa kaligtasan ng kanyang kasama.
Natagpuan niya si Joe na walang malay sa lupa at natukoy na nakapasok siya sa mga tunnel. Ipinakita niya na nakuha niya ang gagamba at sinabi na hindi siya nag-iisa dahil sinamahan siya ng uwak, ngunit namatay ito roon. Nagsimula silang maglakbay pabalik, si Joe ay sabik na idokumento ang lahat ng nangyari. Optimistiko si Hellboy sa hinaharap. Patay na ang Crooked Man, ang kapangyarihan ng mga mangkukulam ay bumaba, at mananatili si Tom upang protektahan ang lugar. Nakakita sila ng telepono at nakipag-ugnayan sa ahensya, na dinala sila sa pamamagitan ng helicopter, iniwan ang traumatikong karanasan. Sa wakas, nakita natin na ginawa ni Tom na kabayo si Effie, at nag-iwan ng babala sa kanyang katawan, "Beware, I'm a witch." Dito nagtatapos ang pelikula at ang buong Hellboy Dark Fantasy franchise film series ang napapanood nyo mga kachil. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Rhea Diseo, Miller Liwag, Zia Alexa, Arnel Cruz, Ron Alan Panizales, ICK Romero, Ino Suke from Lipata Surigao, Carlos Neris, Dennis Ambos from Baliwag Bulacan, Jesny Vergara from POB Corpus Masbate City, at John G. Joseph Lee from Calamba Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.